bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa lugar na pinanggalingan mo, may isang taong katulad ni Stella. Tahimik na lumalaban, palaging hinuhusgahan, pero hindi sumusuko kahit ilang beses nang itinulak ng sahiling pamilya. Sa malaking bahay ng mga Aragon sa Lipa, Batangas, sanay ang mga tao sa tunog ng mamahaling sasakyan, yabag ng mga bisita, halakhak ng mga negosyanteng nakikipag-usap kay Donato Aragon, at mahihinang bulungan ng mga katulong sa kusina tuwing may tensyon sa pamilya. Ngulit sa lahat ng tunog na naririnig sa bahay na iyon, may isang tunog na tila laging kinaiinisan ni Donato, ang mahinang pagtama ng tungkod ni Maristela Vian Aragon sa sahig. Tok. 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 Parang bawat hakbang ni Stella ay paalala sa kanyang ama ng nakaraan na pilit nitong nililibing. Si Stella, 27 taong gulang, ay may maputing kutis na namana sa kanyang ina, mahahabang pilikmata at mga matang minsan ng puno ng pangarap, ngulit unti-unting tinakpan ng lungkot. Hindi siya ipinanganak na may kapansanan. Noong bata pa siya, mabilis siyang tumakbo sa bakuran. Mahilig umakyat sa puno ng santol at lagi niyang sinasabing balang araw ay gusto niyang maging guro tulad ng kanyang ina na si Celestina Vian Aragon. Si Celestina ang pinakamalambing na taong nakilala ni Stella. Public school teacher ito sa isang maliit na paaralan sa barangay. Kahit asawa siya ng kilalang contractor na si Donato Aragon, hindi siya naging mapagmataas. Tuwing Sabado, dinadala niya si Stella sa outreach program ng paaralan. Namimigay sila ng lumang libro, school supplies, at minsan ay simpleng almusal sa mga batang walang baon. "Ma," sabi noon ng batang Stella habang nakaupo sa likod ng lumang van, yakap ang kahon ng notebooks. "Bakit po tayo laging tumutulong kahit hindi naman natin sila kilala?" Gumiti si Celestina at hinaplos ang buhok ng anak. "Kasi anak, hindi kailangan nakakilala mo ang isang tao para maging mabuti ka sa kanya. Tandaan mo yan, ang tunay na halaga ng tao, hindi nasusukat sa lakas ng katawan o dami ng pera. Nasusukat yan sa puso." Hindi alam ni Stella na iyon ang isa sa huling malinaw na alaala niya kasama ang ina. Pauwi sila ng gabing iyon mula sa outreach. Umuulan, madulas ang kalsada, at mabilis ang takbo ng isang truck na nawalan ng preno sa kabilang linya. Hindi na iniwasan ng driver ng van ang banggaan. Sa loob ng ilang segundo, nagbago ang buong buhay ni Stella. Nang gumising siya sa ospital, wala na ang kanyang ina. Ang kaliwang binti niya naman ay hindi na gaya ng dati. Sabi ng mga doktor, nailigtas ang buhay niya, mulit hindi ganap na babalik ang lakas ng kanyang binti. Kailangan niyang gumamit ng tungkod, kailangan niyang mag-therapy, kailangan niyang tanggapin na may mga bagay na hindi niya na magagawa ng madali. Ngulit ang mas masakit kaysa sugat sa katawan ay ang pagbabagong nakita niya sa mga mata ng kanyang ama. Noong unang beses siyang dalawin ni Donato sa hospital room, hindi ito umiyak sa tabi niya. Hindi siya yinakap. Hindi nito sinabing, "Anak, salamat at buhay ka." Sa halip, tumayo lang ito sa may pinto, mamumula ang mga mata, mabigat ang himinga, at tila may galit na hindi alam kung saan ibubuhos. "Tatay," mahinang tawag ni Stella. Tumingin si Donato sa kanya pero walang lambing. "Kung hindi ka nagpapumilit sumama sa nanay mo, baka buhay pa siya ngayon." Iyon ang unang saksak sa puso ni Stella. Bata pa siya noon. Hindi niya naiintindihan kung paano siya naging dahilan ng kamatayan ng ina. Pero dahil paulit-ulit niyang naririnig sa katahimikan ng bahay, sa malamig na tingin ng ama at sa paraan ng pag-iwas nito sa kanya, unti-unti niyang pinaniwalaan na baka siya nga ang malas sa pamilya. Lumipas ang mga taon, lumaki si Stella sa mansyon na hindi kailanman naging tahanan. May sarili siyang kwarto, malinis na kama, aparador na puno ng damit at pagkain sa mesa, ngunit walang tunay na init. Walang amang nagtatanong kung masakit ba ang binti niya.
Walang kamay na umaalalay kapag nahihirapan siyang bumaba sa hagdan. Walang nagsasabing, "Kaya mo yan, anak." Ang tanging taong naging sandala niya ay si Manang Irenea Balange. Matandang kasambahay na halos 30 taon nang naglilingkod sa pamilya Aragon. Si Manang Irenea ang nagpapahid ng ointment sa namamagang binti ni Stella. Siya ang gumigising ng maaga para ihanda ang gamot nito. Siya ang nagtatago ng mainit na supas tuwing hindi inimbitahan si Stella sa family dinner. Isang gabi, habang nakaupo si Stella sa gilid ng kanyang kama at pinipilit tanggalin ang brace sa kanyang binti, napansin ni Manang Irenea ang mga luha nitong tahimik na tumutulo. "Apo, masakit na naman ba?" tanong ng matanda. Umiling si Stella. "Hindi binti ko ang masakit, Manang." Napahinto si Manang Irenea. Tumingin si Stella sa hawak niyang lumang litrato nung ina. "Bakit po ako ang nabuhay? Kung si mama na lang sana, mas masaya siguro si tatay." Napaiyak si Manang Irenea at agad siyang yayakap. "Huwag mong sasabihin yan, Stella. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Kung buhay lang si Ma'am Celestina, ipaparamdam niya sa iyo araw-araw na hindi ka kasalanan. Anak, aksidente ang nangyari. Hindi ikaw ang may gawa noon." Pero kahit gaano kadalas sabihin iyon ni Manang Irenea, mahirap burahin ang sugat kapag ang mismong ama mo ang araw-araw na nagpapalala nito. Nang pumasok sa buhay ni Donato si Almeida Soriano, lalo pang lumamig ang bahay. Si Almeida ay maganda, sosyal manamit at marunong ngumiti sa harap ng mga bisita. Lagi itong may pabango, alahas at maamong boses kapag kaharap ang ibang tao. Pero kapag si Stella na ang kaharap, nag-iiba ang tono nito. "Stella, huwag kang dadaan sa harap kapag may bisita ang tatay mo," sabi ni Almeida minsan habang inaayos ang mga bulaklak sa sala. "Nakakaawa kasing tignan. Baka isipin nila pinababayaan ka namin." Tahimik lang si Stella. Hawak ang tungkod. Dagdag pa ni Almeida. "At saka, huwag kang masyadong mabagal maglakad sa hallway. Nakakaistorbo ang tunog ng tungkod mo." Hindi sumagot si Stella. Sanay na siya. Mas natutunan niyang lunukin ang salita kaysa makipagtalo dahil sa bahay na iyon, kahit siya ang tama, siya pa rin ang lalabas na bastos. May anak si Almeida sa unang asawa, si Quirino Soriano o mas kilala bilang Q. Makapalang kilay, maporma at laging may bagong relo kahit walang malinaw na trabaho. Ipinakilala siya ni Almeida kay Donato bilang madiskarte, kaya kinuha ito sa opisina ng Aragon Construction bilang assistant sa finance department. Pero sa totoo lang, mas mahusay si Q sa paglustay ng pera kaysa sa pagtatrabaho. Madalas niyang asarin si Stella kapag nagkakasulubong sila sa hallway. "Oh, ingat sa paglakad, baka mahulog ka na naman," biro niya minsan habang may hawak na kape. Hindi pinansin ni Stella. Tumawa si Q. "Ang taray naman. Alam mo kung ako sa'yo, hindi na ako masyadong umaarte. Libre ka na nga sa bahay, wala ka pang silbi." Narinig iyon ni Manang Irenea mula sa kusina at akmang lalapit pero pinigilan siya ni Stella sa tingin. Ayaw niyang madamay pa ang matanda. Hindi nagtagal, nagkaroon pa ng anak sina Donato at Almeida. Si Bridget Aragon. Lumaki si Bridget na laging pinupuri, laging binibilhan ng bago, laging pinapakita sa mga bisita. Kung si Stella ang anak na itinatago sa gilid, si Bridget naman ang anak na ipinapaskil sa gitna ng sala. "Look at my daughter." Pagmamalaki ni Donato sa mga bisita kapag si Bridget ang kausap. Very confident, mana sa akin. Minsan, nakatayo si Stella sa may hagdan nang narinig iyon. Hindi niya sinasadyang mapatingin sa ama. Baka sakaling alala nitong may isa pa siyang anak. Baka sakaling ipakilala rin siya kahit simpleng, "Ito, si Stella." Pero walang nangyari. Tumingin lang sandali si Donato sa tungkod niya, pagkatapos ay umiwas.
Doon lalong natutunan ni Stella na may mga taong kahit dagu mo, kaya kang ituring na parang mantsa sa magandang larawan. Ngunit hindi ibig sabihin na dahil tahimik siya ay wala siyang ginagawa. Sa kwarto niya, may lumang laptop na iniwan ng kanyang ina. Mabagal iyon, gasgas ang takip at minsan ay umiingay ang fan. Pero iyon ang naging bintana ni Stella sa mundong hindi siya hinuhusgahan dahil sa kanyang paglakad. Nag-aral siya ng accounting online, manood ng libreng business lectures, nagbasa ng articles tungkol sa bookkeeping, taxes at small business management. Habang ang iba sa bahay ay abala sa pagpapanggap, si Stella ay abala sa pagbuo ng sarili. Nang makatapos siya ng kursong accounting sa tulong ng scholarship at ilang online work, hindi man lang nagpunta si Donato sa graduation. Ang rason nito, may meeting daw siya. Pero nalaman ni Stella na nung araw ding iyon, sinamahan ni Donato si Bridget bumili ng bagong sasakyan. Hindi na umiyak si Stella sa harap ng salamin. Inayos niya lang ang toga, ngumiti ng kaunti at bumulong. Para sa'yo ito, ma. Pagkatapos noon, nagsimula siyang tumanggap ng maliliit na online bookkeeping jobs. Tinutulungan niya ang sari-sari store owners, maliit na bakery, laundry shop at online sellers na ayusin ang kanilang records. Hindi malaki ang bayad sa simula, pero bawat perang kinikita niya ay parang patunay na ayaw niyang maging kapaki-pakinabang kahit hindi siya pinaniniwalaan ng sarili niyang pamilya. Isang hapon, habang nasa kwarto siya at kausap sa video call sa isang client na may maliit na cooperative, biglang pumasok si Bridget nang walang katok. "Ate, ginagamit mo na naman ang internet. Ang bagal tuloy ng Netflix ko." Reklamo nito. "May meeting ako, Bridget. Sandali na lang." Tinasan siya ng kilay ni Bridget. "Meeting? Ikaw? Sino namang makikipag-meeting sa'yo?" Hindi sumagot si Stella. Tinapos niya ng maayos ang call. Sanay siyang hindi patulan ng kapatid. Pero bago umalis si Bridget, nakita nito ang spreadsheet sa screen. "Ano yan? Nagpapanggap ka bang businesswoman?" "Trabaho ko ito," mahinang sagot ni Stella. Tumawa si Bridget. "Trabaho? Ate, please. Kung may trabaho ka talaga, bakit nandito ka pa rin sa bahay?" Tumalikod ito at lumabas, iniwang bukas ang pinto. Sinara iyon ni Stella at napahinga ng malalim. Masakit, oo, pero hindi na tulad dati na dinudurog siya. Ngayon, bawat pang-iinsulto ay ginagawa niyang dahilan para mas galingan pa. Sa isang online business webinar, nakilala niya ang lalaking nagpakilala lamang bilang Ellie. Simple lang ang profile picture nito. Walang mamahaling sasakyan, walang yabang, walang indikasyon na isa pala ito sa pinakamayamang batang investor sa bansa. Ang tunay niyang pangalan ay Elias Thorne Velasco, tagapagmana at pangunahing utak sa likod ng Velasco Thorne Holdings. Pero kay Stella, isa lang siyang tahimik na lalaking magaling magtanong at marunong makinig. Pagkatapos ng webinar, nag-message si Ellie. "Your question about inclusive business systems was impressive. Are you running a firm?" Napangiti si Stella sa unang pagkakataon sa araw na iyon. "Not a firm," reply niya. "Small service lang, mostly bookkeeping for small businesses." Sumagot si Ellie. "Small does not mean insignificant. Sometimes small systems save people bigger companies ignore." Natigilan si Stella. Hindi siya sanay na may taong nakikita ang ginagawa niya bilang mahalaga. Mula noon, naging madalas ang usapan nila. Hindi agad romantiko. Mas nagsimula ito sa respeto. Pinapadalan siya ni Ellie ng articles tungkol sa social enterprise. Si Stella naman ay nagbibigay ng opinyon sa mga financial models na ipinapakita nito. Minsan nagkukwento siya ng kaunti tungkol sa bahay, pero hindi niya ibinubuhos lahat. Nahihiya siya. Ayaw niyang kawaan. Isang gabi, tinanong siya ni Ellie habang magkakol sila. "Stella, why do you always sound like you're apologizing before you speak?" Hindi agad siya nakasagot. Sa kabilang linya, mahina ang boses ni Ellie. "You don't have to shrink yourself when you talk to me." Napaluha si Stella pero pinunasan niya agad. "Hindi lang ako sanay na pinapakinggan." Matagal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay sinabi ni Ellie,
then I'll listen until you get used to it. Hindi alam ni Stella kung kailan eksaktong nagsimulang lumalim ang pagkakaibigan nila. Siguro noong unang beses na hindi siyang pinutol habang nagsasalita. Siguro noong ipinadala ni Ellie ang unang bouquet ng white lilies sa clinic matapos siyang magpa-therapy. Siguro noong sinabi nitong, "Hindi kita gustong iligtas, Stella. Gusto ko lang kitang samahan habang inililigtas mo ang sarili mo." Sa labas ng munting mundong binubuo ni Stella, unti-unting gumuho naman ang Aragon Construction. Palaki ng palaki ang utang ni Donato. Maraming supplier ang hindi nababayaran. May mga proyektong naaantala. May mga trabahador na nagrereklamo dahil delayed ang sahod. Pero sa harap ng mga kaibigan, patuloy pa rin ang pagpapanggap ni Donato na maayos ang lahat. Sa likod nito, si Q pala ay gumagawa ng peking resibo at kumukuha ng pera sa kumpanya. Kapag may nawawala, ang ibinubulmong niya sa Donato ay pangalan ni Stella. "Tito Donato," sabi si Q isang gabi sa opisina, kunwaring nag-aalala. "Napansin ko lang po, may mga transaction na parang ginamitan ng old family authorization. Hindi ko sinasabing si Ate Stella pero siya lang naman ang may access minsan sa lumang documents ni Ma'am Celestina." Napakunot ang noon ni Donato. "Anong ibig mong sabihin?" Umiling si Q. "Ayaw ko pong manghusga, pero baka ginagamit niya yung awa ng tao para makakuha ng pera online. Alam niya naman po, minsan yung mga taong may kapansinan natututong manipulate. Kung ibang ama si Donato, baka ipinagtanggol niya ang anak. Pero dahil matagal na niyang gustong maniwala na pabigat si Stella, madali siyang humulog sa kasinungalingan. Mula noon, mas naging mabigat ang tingin niya kay Stella. Isang umaga, habang kumakain si Stella ng mag-isa sa dulo ng mesa, pumasok si Donato na may hawak na folder. "May kinukuha ka bang pera sa kumpanya?" na malamig nitong tinanong. Napatingin si Stella. "Wala po." "Huwag kang magsinungaling." "Tatay, wala po akong kinalaman sa kumpanya ninyo." "Exactly," marinding sabi ni Donato. "Wala kang kinalaman, wala kang ambag. Kaya kung may ginagawa kang kalukuhan, tigilan mo." Napatayo si Stella, nanginginig ang kamay sa hawak na kutsara. "Bakit po ang dali ninyong maniwala na masama ako?" Saglit na tumigil si Donato. Ngulit halip na sagutin, tumalikod dito. Doon na naman bumalik ang katahimikan. Hindi nagtagal, may inanunsyo si Donato. Maghahanda sila ng malaking dinner party. Darating daw ang ilang investors, politiko at dating business partners. Kailangan maayos ang bahay, maganda ang pagkain at dapat walang eskandalo. "Bridget," sabi ni Almeida habang sinusukat ang bagong gown ng anak, "ikaw ang haharap sa guests. Smile ka lang. Baka nandun si Crisanto de Vera. Bagay kayo." "Ano naman nagawin ni Ate Stella?" tanong ni Bridget na may halong pang-aasar. Sumagot si Almeida nang hindi man lang tumingin kay Stella. "Siya, manahimik sa gilid. Mas mabuti kung sa kwarto na lang siya." Pero noong gabing iyon, narinig ni Stella sina Donato at Almeida sa study room. Bahagyang nakabukas ang pinto. "Kailangan maibenta ang lupa ni Celestina," sabi ni Almeida. "Wala naman ang silbi kay Stella iyon." Nanlamig si Stella. Ang lupa ng kanyang ina. Ang paning bagay na iniwan ni Celestina para sa kanya. Ang lupang minsang sinabi ng ina na balang araw ay magiging lugar para tumulong sa mga batang nangangarap. "Hindi ba nakapangalan niyon kay Stella?" tanong ni Donato. "May paraan," sagot ni Almeida. "Kung mapapatunayan nating unstable siya o kung mapipirmahan natin siya nang hindi niya naiintindihan." Hindi na natapos marinig ni Stella ang usapan. Umatras siya, halos hindi makahinga. Sa unang pagkakataon, hindi lang pangiinsulto ang kalaban niya. Kinukuha na nila ang huling alaala ng kanyang ina. Kinabukasan, kinausap niya si Mang Luchino, dating driver ng pamilya na nanatiling tapat kay Celestina kahit matagal na itong patay. "Mang Luchino," bulong ni Stella sa likod ng garahe. "May alam po ba kayo tungkol sa party?" Napatingin ng matanda sa paligid bago sumagot. "Ma'am Stella, may narinig ako. May mga dokumentong pipirmahan daw. Tungkol yata sa lupa ng nanay ninyo." Napapikit si Stella. Masakit ang binti niya, pero mas masakit ang dibdib niya. "Hindi ko po hahayaang makuha nila iyon," sabi niya. Kinagabihan, binuksan ni Stella ang lumang baol ng ina. Nandoon ang simpleng bestidang kulay cream ni Celestina, ang paborito nitong suotin kapag may school program.
Hinawakan iyon ni Stella at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya nakaramdam ng takot kundi tapang. "Ma," bulong niya, "kung hindi nila ako kayang ipagtanggol, ako na ang gagawa." Habang abala ang buong bahay sa paghahanda, hindi alam ni na Donato, Almeda, Q at Bridget na ang babaeng sanay nilang itulak sa gilid ay may sarili ng lakas, sariling talino at mga taong handang tumayo sa tabi niya. At sa labas ng gate ng mansyon, ilang oras bago magsimula ang party, may isang itim na sasakyang dahan-dahang dumaan at huminto sa kabilang kanto. Sa loob nito, nakaupo si Elias Thorne Velasco, hawak ang cellphone, binabasa ang huling mensahe ni Stella. "Ellie, I think they're planning to take my mother's land." Hindi pa siya bumababa, hindi pa siya nagpapakilala, hindi pa alam ng pamilya Aragon na ang lalaking minamaliit nilang hindi nakikita ay matagal nang nakikita sa tunay na halaga ni Stella. Sa loob ng kwarto, inayos ni Stella ang bestida ng kanyang ina. Kinuha niya ang tungkod. Tumingin siya sa salamin. Hindi pa tapos ang laban. Pero sa gabing iyon, nagsimula nang magbago ang takbo ng buhay ng babaeng tinuring nilang walang kwenta. Kinagabihan, habang papalubog ang araw sa likod ng mga lumang puno ng akasya sa labas ng mansyon ng mga Aragon, nakatayo si Stella sa harap ng salamin sa kanyang kwarto. Suot niya ang bestidang kulay cream ng kanyang ina, bahagyang maluwag sa balikat ngunit maayos pa rin ng bagsak. Hindi ito kasing gara ng mga gown na binili ni Almeda para kay Bridget, hindi kumikislap, hindi mamahalin, pero para kay Stella, mas mahalaga iyon kaysa anumang damit sa bahay. Amoy lumang kahon at sampagita ang tela, parang may natitirang yakap ni Celestina sa bawat hibla. Hinaplos niya ang manggas nito at napatingin sa lumang larawan ng kanyang ina na nakapatong sa bedside table. "Ma," bulong niya, "hindi ko alam kung kaya ko itong gabi na ito, pero kung mananahimik ako, mawawala ang huling iniwan mo sa akin." Mula sa ibaba, naririnig niya ang ingay ng paghahanda. May mga pinggan na inilalapag, mga basong nagkakabanggaan, mga waiter na tinatawag ni Almeda, at boses ni Donato na paulit-ulit na nagbibigay ng utos. Sa maraming taon, sanay si Stella na maging anino sa ganitong mga pagtitipon. Kapag may bisita, kailangan niyang manatili sa kwarto o kaya ay umupo sa pinakadulong bahagi ng sala na parang hindi siya anak ng may-ari ng bahay. Pero sa gabing iyon, iba ang dahilan ng pagtayo niya. Hindi siya bababa para magpakita. Bababa siya para protektahan ng alaala ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang kinuha ang tungkod sa tabi ng kama. Bawat hakbang niya palabas ng kwarto ay may kasamang bigat, ngunit hindi iyon dahil sa kanyang binti. Bigat iyon ng maraming taong pananahimik, maraming gabing nilunok niya ang sakit, at maraming umagang nagkunwari siyang hindi siya nasasaktan. Sa hallway, sinalubong siya ni Manang Irenea na may maliit na panyo. "Apo," Nag-aalalang sabi nito, "Sigurado ka bang bababa ka? Ang daming tao sa baba. Baka kung ano na naman ang sabihin nila." Ngumiti ng bahagya si Stella, kahit halata ang kaba sa mga mata. "Mas natatakot po ako, Manang, na kung hindi ako bababa, tuluyan nilang kukunin ang lupa ni Mama." Napatingin si Manang Irenea sa damit ni Stella at napaluha. "Kamukhang mukha mo siya. Kung nandito lang ang nanay mo, ipagmamalaki ka niya." "Hindi ko po kailangang ipagmalaki nila ako ngayong gabi. Kailangan ko lang pong marinig nila ako." Sa ibaba, maliwanag ang buong mansyon. May mga chandelier na nagliliwanag sa malapad na sala, puting bulaklak sa bawat mesa, at mahabang buffet table na puno ng mamahaling pagkain. Dumating ang mga kilalang bisita ni Donato, si Mayor Leandro Punsalan na laging nakangiti kapag may kamera, si Madam Octavia Rivas na may-ari ng events company, si Engineer Basilio Tuazon na matagal ng kaibigan sa construction industry, at si Crisanto de Vera, isang mayamang binatang ipinipilit ni Almeda na mapalapit kay Bridget. Nasa gitna ng sala si Bridget, suot ang kumikinang na emerald gown. Habang tumatawa siya kasama ang ilang bisita, paulit-ulit siyang ipinapakilala ni Almeda parang tropeyo. "Ang anak naming si Bridget," sabi ni Almeda habang nakahawak sa braso ng dalaga, "napakatalino, napaka-charming. Siya talaga ang magdadala ng pangalan ng Aragon balang araw." Narinig iyon ni Stella mula sa may hagdan. Sandali siyang huminto. Hindi na dapat siyang masaktan dahil sanay na siya.
pero may kirot pa rin. Hindi dahil gusto niyang agawan si Bridget ng pansin, kundi dahil sa bawat papuri ng ama sa isa, may kasamang paglimot sa kanya. Nang nakita siya ni Bridget, agad itong nagbago ang mukha. Lumapit ito ng nakataasang kilay. "Ate, bakit ka bumaba?" Pabulong ngunit matalim nitong tanong. "Akala ko ba nasa kwarto ka lang?" "Tahanan ko rin ito, Bridget," mahinahong sagot ni Stella. Napatingin si Bridget sa bestida. "Suot mo pa talaga yan? Ang luma-luma. Baka isipin ng guests wala na tayong pambili ng damit." Hindi sumagot si Stella. Tinangka niyang dumiretso sa may gilid ng sala, ngunit biglang lumitaw si Almeda. "Stella," sabi nito sa pilit ng ngiting halata ang inis. "Hiha, hindi ka ba komportable sa taas? Marami kasing bisita ngayon. Baka mapagod ka." "Okay lang po ako," sagot ni Stella. Lumapit si Almeda at pabulong na bumulong sa tainga niya. "Huwag kang gagawa ng eksena. Hindi ito gabi para sa drama mo." Tumitig si Stella sa kanya. "Hindi po ako ang gumagawa ng drama, Tita Almeda. Gusto ko lang malaman kung bakit may dokumento tungkol sa lupa ng nanay ko sa study room ni tatay." Sandaling nawala ang ngiti ni Almeda, ngunit agad niya itong ibinalik nang may dumaan na bisita. "Ano ka ba naman yan?" sabi nito ng mas lakas, kunwari ay malambing. "Mamaya na natin pag-usapan yan. Nag-i-imagine ka na naman siguro." Mula sa kabilang bahagi ng sala, nakita ni Donato ang pag-uusap. Lumapit siya, suot ang mamahaling barong, may hawak na baso ng alak. Halata sa mukha niya ang kaba na baka may masira sa gabing pinaghirapan niyang ihanda. "Anong ginagawa mo rito, Stella?" Malamig niyang tanong. Huminga ng malalim si Stella. "Tatay, kailangan ko po kayong makausap tungkol sa lupa ni Mama." Kumunot ang noo ni Donato. "Hindi ngayon." "Kailan? Kapag napirmahan na ang papeles? Kapag wala na akong magawa?" Napatigil ang ilan sa malalapit na bisita. Si Madam Octavia ay bahagyang napalingon. Si Engineer Basilio naman ay nagkunwaring umiinom, ngunit halatang nakikinig. Sa isang sulok, si Attorney Solen Maravilla, na imbitado bilang kinatatawan ng legal foundation na may koneksyon kay Mayor Leandro, ay napatingin ng seryoso kay Stella. Lumapit si Q, suot ang itim na suit at mapagkunwaring ngiti. "Ate Stella, baka naman pagod ka lang. Alam mo naman minsan kapag stressed ka, kung ano-ano naiisip mo." Tinignan siya ni Stella. "Ikaw ang huling taong dapat magsalita tungkol sa papeles." Bahagyang namutla si Q, pero agad niya itong tinakpan ng tawa. "Wow, akusasyon agad." Hinawakan ni Donato ang braso ni Stella, hindi sobrang higpit sa paningin ng iba, pero sapat para maramdaman niyang pinipigilan siya. "Tumigil ka na, pinapahiya mo ko." Napatingin si Stella sa kamay ng ama sa kanyang braso. "Ako po ang nagpapahiya sa inyo? O natatakot lang kayo na may malaman ng mga bisita?" Lumakas ang bulong-bulong sa paligid. Naramdaman ni Donato na unti-unting nawawala ang kontrol niya sa gabing dapat sana ay magbabalik ng tiwala ng investors kanya. Sa halip na harapin ang tanong ni Stella, mas pinili niyang ilabas ang galit na matagal nang kumukulo sa dibdib niya. "Alam mo, Stella," sabi ni Donato, mas lakas na ngayon ang boses. "Hindi lahat ng bagay umiikot sa iyo." Tumihimik ang paligid. "Tatay, hindi ko po sinasabing..." "Hindi," putol ni Donato. "Simula nang nangyari ang aksidente, puro ka problema, puro ka awa, puro ka sakit ng ulo." Parang may malamig na kamay na humawak sa lalamunan ni Stella. Ilang taon niyang kinatatakutan na marinig iyon sa harap ng ibang tao. Sa loob ng bahay, sanay siya. Pero sa harap ng mga bisita, sa harap ng mga taong hindi alam ang buong kwento, ibang klase ang sakit. Lumapit si Manang Irenea mula sa gilid, ngulit hinarang siya ni Almeda. "Huwag kang makialam," pabulong na sita ni Almeda. "Katulong ka lang." Napakuyum ang kamao ni Manang Irenea. "Pero anak ko na rin yan sa puso." "Manang, please," mahinang sabi ni Stella, ayaw niyang madamay ang matanda. Si Bridget naman ay nakatayo sa tabi ni Q, hawak ang cellphone. Hindi malinaw kung nagre-record siya, pero kitang-kita sa mukha niya ang halong kaba at kasiyahan. Matagal na niyang gustong makita si Stella na mapahiya sa harap ng lahat dahil sa isip niya, iyon ang magpapatunay na siya ang mas karapat dapat mahalin. "Tatay," pilit na kalmadong sabi ni Stella,
Lupa iyon ni Mama. Nakapangalan iyon sa akin. Kung kailangan ninyo ng tulong sa kumpanya, sabihin ninyo ng maayos. Pero huwag ninyong ibenta ang hindi sa inyo. Natawa si Donato, mapait at galit. Tulong? Ikaw ang tutulong? Ano bang kaya mong gawin? May ilang bisitang hindi komportableng nag-iwas ng tingin. Si Mayor Leandro ay napahinto sa pakikipag-usap. Si Professor Elpidia Nolasco, isang dating guro ni Celestina na hindi inaasahang dumalo, ay napahawak sa dibdib nang marinig ang tono ni Donato. Tatay, may trabaho po ako, sabi ni Stella. May sarili akong clients. Hindi ako pabigat. Clients? Sigaw ni Donato. Ano yung ginagawa mo sa lumang laptop mo? Pagpapanggap? Panghingi ng awa online? Napasinghap si Stella. Hindi po ako nang hihingi ng awa. Hindi! Mas malakas na sabi ni Donato. Buong buhay mo, awa ang ibinibigay ng mga tao sa iyo. Awa dahil pilay ka. Awa dahil namatay ang nanay mo. Awa dahil wala kang marating. Tama na, Donato. Biglang sabi ni Attorney Solen mula sa gilid, hindi na nakatiis. Hindi nararapat ang sinasabi mo sa anak mo. Lumingon si Donato sa kanya. This is a family matter, Attorney. Huwag kang makialam. Humakbang si Stella, hawak ng mahigpit ang tungkod. Hindi na po ito simpleng usapin ng pamilya kung ninanakaw na ninyo ang karapatan ko. Iyon ang huling salita na nagpasabog ng galit ni Donato. Lumapit siya kay Stella. Ang mukha ay namumula. Ang pride ay sugatan sa harap ng mga bisitang matagal niyang gustong pahangain. Sa halip na makita ang anak na nagmamakaawang pakinggan, ang nakita niya ay banta sa kanyang reputasyon. Karapatan? Sigaw niya. Pilay ka nga, wala kang kwenta. Wala kang naitulong sa bahay na ito. Parang tumigil ang oras. At bago pa may makakilos, sinipa ni Donato ang tungkod ni Stella. Tumalsik ito sa gilid at tumama sa paa ng isang upuan. Nawalan ng balanse si Stella. Sinubukan niyang kumapit sa mesa, ngulit nadulas ang kamay niya sa mantel. Napaluhod siya sa sahig. Ang besdida ng kanyang ina ay bahagyang nadumihan ng red wine na natapon mula sa isang baso. May ilang napasigaw, may ilang natulala, ngulit may ilang ding natawa. Mahina ng una, kapag katapos ay pilit na tinakpan ng ubo at bulunggan. Si Q ay napangisi. Si Brigitte naman ay napagatang labi, hindi alam kung matutuwa o matatakot. Si Almeda ay agad na umarte, hinawak ang dibdib at nagsabing, Diyos ko, Stella, bakit mo pinipilit ang ganitong eksena? Hindi makapagsalita si Stella. Nakaluhod siya sa malamig na sahig, nanginginig ang kamay. Hindi dahil wala siyang lakas, kundi dahil sa bigat ng nangyari. Ang tungkod niya, ang bagay na tumutulong sa kanya para makatayo, ay sinipa ng sariling ama na parang kasama rin nitong sinipa ang natitira niyang dignidad. Lumapit si Manang Irinea, umiiyak, pero muling hinarang ng security na inutusan ni Q. Ma'am Stella, sigaw ni Mang Luchino mula sa may pinto ng veranda. Narinig niya ang sigawan mula sa labas at pilit siyang pumasok, ngulit hinarang din ng gardya. Dahan-dahang inangat ni Stella ang muka. Nakita niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May awa, may hiya, may panghuhusga, may panlilibak. Sa ilang segundo, bumalik sa kanya ang lahat ng taon na kinimkim niya. Ang hospital room, ang malamig na tingin ng ama, ang mga hapunan na hindi siya kasali, ang mga salitang pabigat, malas, walang silbi. Pero bago pa tuluyang lumunin ng kahihiyan ng buong kataon ni Stella, biglang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Malakas ang tunog nito, sapat para mapalingon ang lahat. Pumasok ang isang lalaking nakaitim na suit, matangkad, kalmado at may autoridad sa bawat hakbang. Kasunod niya ang isang babaeng may hawak na leather folder, si Nerissa Vallejo, executive assistant niya, 2 abogado at ilang security personnel na hindi kailangang magsalita para maramdamang hindi sila basta-bastang tauhan. Natahimik ang buong sala. Si Mayor Leandro ang unang nakakilala sa kanya. Halos mabitawan dito ang baso. Mr. Velasco? Sabi niya, halatang gulat. Elias Thorne Velasco. Nagbulungan ng mga bisita. May ilan agad na napatingin kay Donato.
May iba namang hindi makapaniwala na ang isa sa pinakamalaking private investor sa bansa ay biglang nasa bahay ng mga Aragon. Ngulit hindi tumingin si Elias kay Mayor Leandro. Hindi niya pinansin ng mga bulungan, ang gulat o ang takot sa mukha ni Donato. Diretso siyang lumapit kay Stella. Sa harap ng lahat, lumuhod siya sa sahig. Pinulot niya ang tungkod ni Stella, pinunasan ng bahaging nadumihan at maingat itong ibinalik sa kamay niya. Ang kilos niya ay hindi nagmamadali, hindi palabas, hindi para magpasikat. Para bang ang tanging mahalaga sa buong silid ay ang babaeng nakaluhod sa harap niya. Stella, mahina niyang sabi, sapat para marinig ng lahat. Nandito na ako. Naninginig ang labi ni Stella. Ellie. May ilang bisitang napasinghap nang marinig ang tawag niya sa lalaki. Si Bridget ay napaatras, si Almeda ay nanlaki ang mata, si Q ay biglang nawalan ng kulay ang mukha. Tinulungan ni Elias si Stella na tumayo. Hindi niya ito hinila, hindi niya ito binuhat na parang walang kakayahan. Inalalayan niya lang, hinintay na makuha ni Stella ang sariling balanse at saka siya tumayo kasabay nito. Are you hurt? Tanong ni Elias, mababa ang boses. Tumingin si Stella sa kanya, pinipigil ang umiyak. Hindi sa binti. Kumirot ang mukha ni Elias pero pinigil niya ang galit. Humarap siya kay Donato. Mr. Aragon, sabi niya, kalmado ngunit madalim. I came here because Stella told me someone was trying to take her mother's land. I did not expect to witness a father assaulting his own daughter in front of guests. Nanigas si Donato. Hindi mo naiintindihan, anak ko siya. This is a crime. Putol ni Attorney Solen. Lumapit na ngayon sa tabi ni Stella. At posibleng economic abuse kung mapapatunayang may tangkang kunin ng ari-arian niya. Naglabas si Nerissa Vallejo ng dokumento mula sa folder. We have verified the land title under Miss Maristela Vienne Aragon, inherited from the late Celestina Vienne Aragon. Any transaction without her full consent is invalid and actionable. Si Almeda na kanina'y malakas ang loob ay biglang namutla. Sandali, hindi namin alam. Alam niyo, sabi ni Stella. Tahimik ang buong paligid. Huminga ng madali si Stella. Nanginginig pa rin ang kamay niya sa tungkod pero hindi na siya nakayuko. Nakaharap siya sa ama, sa madrasta, sa kapatid, sa stepbrother at sa mga bisitang kanina lang ay nakakita siyang napahiya. Alam niyo ang ginagawa ninyo. Pagpapatuloy niya. Matagal na ninyong alam. Akala niyo kasi kapag lagi ninyo akong pinatatahimik habang buhay akong hindi magsasalita. Tumingin si Donato kay Elias at ngayon lang niya tila napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Ano ba talaga ang relasyon mo sa anak ko? Humawak si Elias sa kamay ni Stella, gulit hinayaan niyang si Stella ang magdesisyon kung bibitaw o hindi. Hindi siya bumitaw. Ako ang kasintahan niya at business partner niya sa proyektong matagal ninyong minamaliit dahil hindi kayo marunong tumingin sa halaga ng tao kung hindi ito nakatayo sa paraang gusto ninyo. Nagingay ang bulungan. Si Madam Octavia ay natakpan ng bibig. Si Engineer Basilio ay napailing. Si Professor Elpidia ay tahimik na umiiyak. Si Donato, sa sobrang hiya, ay muling nagtaas ng boses. Niloko mo namin kami, Stella. May relasyon ka pala sa lalaking ito at itinago mo? Sa unang pagkakataon, hindi lumiit ang tinig ni Stella. Wala po akong itinago sa pamilyang nagtanong. Pero kayo, tatay, kailan ba ako tinanong kung masaya ako? Kailan ako tinanong kung may trabaho ako? Kung may pangarap ako? Kung may taong nagmamahal sa akin? Hindi makasagot si Donato. Dahan-dahang lumingon si Stella sa mga bisita, pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa ama. Kanina, tinawag ninyo akong pilay at walang kwenta. Sa harap ng lahat, sinipa ninyo ang tungkod ko na parang iyon lang ang dahilan kung bakit ako nakatayo. Napapikit siya sandali, pinipigil ang pagbasag ng boses. Pero mali kayo, hindi tungkod ang dahilan kung bakit ako nakatayo. Ang dahilan ay dahil sa loob ng maraming taon, kahit paulit-ulit ninyo akong dinudurog, pinili kong magbuhay. Walang sumagot. Lumapit si Manang Irenea at sa pagkakataong ito, wala nang humarang. Hinawakan niya ang likod ni Stella, umiiyak habang nakatayo sa tabi niya. Si Mang Luchino naman ay nakapasok na rin. Galit ang tingin kay Donato, ngulit tahimik bilang respeto kay Stella. Si Elias ay bahagyang yumuko kay Stella.
Do you want to leave? Tumingin si Stella sa paligid, sa sahig na nadumihan ng alak, sa tungkod niyang hawak, sa bestida ng ina, sa ama niya na hindi na makatingin ng diretsyo. Oo, sagot niya. Pero bago ako umalis, Humakbang siya palapit kay Donato. Mabagal, pero matatag. Bawat tok ng tungkod sa sahig ay hindi natunog ng kahinaan. Para itong tunog ng pagputol sa tanikalang matagal nang nakapulupot sa kanya. Tumigil siya sa harap ng ama. Tatay, sabi niya, malinaw at buo ang boses. Hindi ako ang walang kwenta. Kayo ang hindi marunong kumilala ng halaga. Napayuko si Donato. Hindi dahil nagsisisi na siya agad, kundi dahil sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi natakot sa kanya ang anak na matagal niyang sinaktan. Pagkatapos, tumalikod si Stella. Lumakad siya palabas ng mansyon kasama si Elias, Manang Irenea, Atty. Solen at Mang Lucino. Walang madramang sigawan mula sa kanya. Walang paghihiganti sa sandaling iyon. Tanging katahimikan ng isang babaeng sa wakas ay piniling iwanan ng bahay na hindi kailanman naging tahanan. Sa labas, malamig ang hangin. Naghihintay ang itim na sasakyan ni Elias sa driveway. Bago sumakay, lumingon si Stella sa mansyon ng mga Aragon. Sa loob ng maraming taon, akala niya kapag iniwan niya ang bahay na iyon, mawawala na ang huling koneksyon niya sa kanyang ina. Pero habang hawak niya ang tungkod at suot ang bestida ni Celestina, naintindihan niyang hindi nakatali sa paderang alaala ng ina niya. Nasa kanya iyon. Nasa tapang niya. Nasa bawat hakbang na pinili niyang ipagpatuloy kahit pilit siyang pinapatumba. Stella, mahina ang boses ni Elias. Saan mo gustong pumunta? Tumingin siya sa malayo. Nanginginig pa rin siya. Sugatan pa rin ang puso pero may kakaibang gana na unti-unting pumasok sa dibdib niya. Kahit saan. Sagot niya. Basta, hindi na pabalik sa lugar na kailangan kong magmakaawa para. Humakbang siya palapit kay Donato. Mabagal pero matatag. Bawat tok ng tungkod sa sahig ay hindi na tunog ng kahinaan. Para itong tunog ng pagputol sa tanikalang matagal nang nakapulupot sa kanya. Tumigil siya sa harap ng ama. Tatay, sabi niya, malinaw at buo ang boses. Hindi ako ang walang kwenta. Kayo ang hindi marunong kumilala ng halaga. Napayuko si Donato. Hindi dahil nagsisisi na siya agad, kundi dahil sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi natakot sa kanyang anak na matagal niyang sinaktan. Pagkatapos, tumalikod si Stella. Lumakad siya palabas ng mansyon kasama si Elias, Manang Irenea, Atty. Solen at Mang Lucino. Walang madramang sigawan mula sa kanya. Walang paghihinggit sa sandaling iyon. Tanging katahimikan ng isang babaeng sa wakas ay piniling iwan ng bahay na hindi kailanman naging tahanan. Sa labas, malamig ang hangin. Naghihintay ang itim na sasakyan ni Elias sa driveway. Bago sumakay, lumingon si Stella sa mansyon ng mga Aragon. Sa loob ng maraming taon, akala niya kapag iniwan niya ang bahay na iyon, mawawala na ang huling koneksyon niya sa kanyang ina. Pero habang hawak niya ang tungkod at suot ang bestida ni Celestina, naintindihan niyang hindi nakatali sa paderang alaala ng ina niya. Nasa kanya iyon. Nasa tapang niya. Nasa bawat hakbang na pinili niyang ipagpatuloy kahit pilit siyang pinapatumba. Stella, mahina ang boses ni Elias. Saan mo gustong pumunta? Tumingin siya sa malayo. Nanginginig pa rin siya. Sugatan pa rin ang puso. Pero may kakaibang gaan na unti-unting pumasok sa dibdib niya. Kahit saan, sagot niya. Basta hindi na pabalik sa lugar na kailangan kong magmakaawa para kilalanin ako manak. Binuksan ni Elias ang pinto ng sasakyan. Hindi siya nagsalita ng pangakong sobra-sobra. Hindi niya sinabing aayusin niya lahat sa isang gabi. Ang ginawa lang niya ay inalalayan si Stella sa paraang hindi siya pinagmumukhang mahina. At habang umaandar ang sasakyan palabas ng mansyon, naiwan sa loob ang mga taong kanina lang ay tumawa, nambastos at nagkunwaring walang nakita. Pero hindi nila alam, ang gabing inaala nilang katapusan ng dignidad ni Stella ay siya palang simula ng pagbangon niyang hindi na nilang mapipigilan. Hindi agad nagsalita si Stella habang umaandar ang sasakyan palabas ng mansyon ng mga Aragon.
Nakadikit ang likod niya sa malamig na leather seat. Hawak pa rin ang tungkod na kanina lang ay sinipa ng sariling ama sa harap ng maraming tao. Nasa tabi niya si Manang Irenea na tahimik na umiiyak. Hawak ang kanyang kamay na parang takot itong mawala kapag binitiwan. Sa kabilang upuan naman, nakaupo si Elias. Tahimik, mabigat ang tingin sa bintana. Ngunit ang panga niya ay halatang nakakuyom. Pinipigil niya ang galit, hindi dahil hindi siya nasasaktan para kay Stella, kundi dahil alam niyang hindi galit ang pinakaunang kailangan nito ngayon. Kailangan nito ng katahimikan. Kailangan nito ng ligtas na lugar. Sa labas, mabilis na dumaraan ang mga ilaw ng kalsada. Minsan ay may madilim na bahagi. Minsan ay may tindahang bukas pa. Minsan ay may taong naglalakad pa uwi mula trabaho. Parang normal ang mundo. Parang walang babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay nilapastangan sa harap ng mga bisita. Pero parang hindi gumuho ang puso ni Stella sa loob ng bahay na dapat sana ay tahanan niya. Masakit ba ang binti mo? Maingat na tanong ni Elias pagkaraan ng ilang sandali. Hindi agad sumagot si Stella. Tumingin sa tungkod. Pagkatapos ay sa bahaging may mantsa ng red wine ng bestida ng kanyang ina. Marahan niyang hinaplos ang tela. Mas masakit yung nakita kong natapakan pati alaala ni Mama. Mahina ang sabi niya. Napapikit si Manang Irenea. Apo, kung nakita ka lang ng nanay mo ngayong gabi, hindi siya maaawa sa'yo. Ipagmamalaki ka niya. Ang tapang mo. Bahagyang napangiti si Stella, ngulit na puno pa rin ng luha ang kanyang mga mata. Manan, kanina gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw. Pero noong nakatingin sila lahat sa akin, parang akong bumalik sa pagiging bata. Parang ako nasa hospital ulit. Parang akong naghihintay na may sabihing na hindi ko ang kasalanan ng nangyari kay Mama. Huminga dalim ng ilang beses si Elias. Hindi mo kasalanan ng aksidente, Stella. Hindi mo kasalanan ng lungkot ng tatay mo. Hindi mo kasalanan na hindi niya kayang maging ama sa paraang kailangan mo. Sumaglit itong tumigil. At hindi mo rin kasalanan kung ngayon ay haharap siya sa bunga ng mga ginawa niya. Tahimik na tumulo ang luha ni Stella. Wala siyang malakas na higbik. Wala ring eksenang puno ng sigaw. Pagod na siya. Para siyang taong matagal na nakalubog sa tubig at ngayon lang nakaahon, pero hindi pa rin marunong huminga ng maluwag. Dinala siya ni Elias sa isang tahimik na rest house sa Tagaytay, malayo sa mata ng mga tsismosa. Malayo sa mansyon na punong-puno ng alaala. Hindi iyon ang isang bahay na ipinakita para ipagyabang ang yaman niya. Simpi ang dating nito. Malawak na beranda, malinis na kwarto, amoy kahoy at malamig na hangin. May nakahandang kwarto sa ground floor para hindi na mahirapan si Stella sa hagdan. At may nurse na naghihintay doon, si Nurse Amara, ang dating tumutulong sa therapy ni Stella. Pagkababa ni Stella sa sasakyan, sumalbong siya ni Nurse Amara. Stella. Mahumanay nitong sabi. Tingnan natin ang binti mo, ha? Okay lang ako. Sagot ni Stella, kahit halatang nanginginig pa rin ang tuhod. Lumapit si Elias, ngulit hindi siya humawak agad. May pahintulot ba akong alalayan ka? Napatingin si Stella sa kanya. Sa simpleng tanong na iyon, may bagay na biglang bumukas sa dibdib niya. Buong buhay niya, laging may taong humahawak sa kanya para pigilan siya, hilahin siya, itulak siya o iparamdam na mahina siya. Pero si Elias, kahit kaya siya nitong buhatin ng walang kahirap-hirap, humihingi pa rin ng pahintulot. Oo, bulong niya. Doon lang siya inalalayan ni Elias papasok. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ng tuluyan ng araw, gising na si Stella. Nakaupo siya sa may bintana ng kwarto, nakabalot sa kumot, pinapanood ang manipis na hamog sa labas. Hindi siya nakatulog ng maayos. Tuwing pipikit siya, naririnig niya ulit ang sigaw ng ama. Pilay ka nga, wala ka pang kwenta! Kasunog nun, ang tunog ng tungkod na tumalsik sa sahig, ang pigil na tawa ng ilang bisita at ang mukha ni Donato na puno ng galit. May kumatok. Pasok po, sabi niya. Si Manang Irenea iyon, may dalang mainit na tsokolate at pandesal. Hindi ka pa natutulog, apo? Tanong nito. Hindi po makatulog.
Umupo ang matanda sa tabi niya. Alam mo, noong bata ka, ganyan ka rin kapag may problema. Nakatitig sa bintana, parang hinihintay mong bumaba sa langit ang sagot. Manumanay nitong sabi, tingnan natin ang binti mo ha. Okay lang ako, sagot ni Stella, kahit halatang nanginginig pa rin ang tuhod. Lumapit si Elias, ngunit hindi siya humawak agad. May pahintulot ba akong alalayan ka? Napatingin si Stella sa kanya. Sa simpleng tanong na yon, may bagay na biglang bumukas sa dibdib niya. Buong buhay niya, laging may taong humahawak sa kanya para pigilan siya, hilahin siya, itulak siya, o iparamdam na mahina siya. Pero si Elias, kahit kaya siya nitong buhatin ng walang kahirap-hirap, humihingi pa rin ng pahintulot. Oo, bulong niya. Doon lang siya inalalayan ni Elias papasok. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ng tuluyan ng araw, gising na si Stella. Nakaupo siya sa may bintana ng kwarto, nakabalot sa kumot, pinapanood ang manipis na hamog sa labas. Hindi siya nakatulog ng maayos. Tuwing pipikit siya, naririnig niya ulit ang sigaw ng ama. Pilay ka nga, wala ka pang kwenta. Kasunod noon ang tunog ng tungkod na tumalsik sa sahig, ang pigil na tawa ng ilang bisita, at ang mukha ni Donato na puno ng galit. May kumatok. Pasok po, sabi niya. Si Manang Irenea iyon, may dalang mainit na tsokolate at pandesal. Hindi ka pa natutulog, apo? Tanong nito. Hindi po makatulog. Umupo ang matanda sa tabi niya. Alam mo, nung bata ka, ganyan ka rin kapag may problema. Nakatitig sa bintana. Parang hinihintay mong bumaba sa langit ang sagot. Napangiti ng kaunti si Stella. Dumadating po ba? Minsan hindi sagot ang dumarating. Sabi ni Manang Irenea. Minsan lakas lang para kayanin ang tanong. Napayuko si Stella. Ano pong mangyayari ngayon? Bago makasagot si Manang Irenea, tumunog ang cellphone ni Stella. Si Attorney Solen ang tumatawag. Binuksan niya ang speaker. Stella, seryosong boses nito. May kailangan kang malaman. Kumalat na ang video kagabi. Nanlamig si Stella. Anong video? May bisitang nag-record. Hindi si Bridget ang nag-post pero may nag-upload sa social media. Kitang-kita kung paanong sinipa ng tatay mo ang tungkod mo. Nagtatrending na. Napahawak si Stella sa dibdib. Hindi ko gusto ito. Ayokong maging palabas ang buhay ko. Naiintindihan ko, sabi ni Solen. Pero dahil public na siya, kailangan nating protektahan ka legally at emotionally. May mga advocacy groups nang nagme-message. May media na rin gustong kumuha ng statement. Hindi ko kayang humarap sa media. Nanginginig na sabi ni Stella. Hindi mo kailangan ngayon. Mahinahong sagot ni Solen. Maglalabas tayo ng maikling statement. Walang drama. Walang pagpapahiya. Basta malinaw na humihingi tayo ng privacy. At kinukonfirm natin na may legal steps tungkol sa ari-arian mo at sa pananakit na nangyari. Pagkababa ng tawag, pumasok si Elias sa may pinto. Dala ang tablet. Halatang alam na rin niya ang nangyayari. Nakita mo na? Tanong ni Stella. Tumanggo si Elias. Oo, pero hindi kita ipapaharap sa kahit sino. Hanggat hindi ka handa. Galit ang mga tao? Marami ang galit. Pero marami rin ang nakakita sa tapang mo. Napailing si Stella. Ayokong maalala akong bilang babaeng sinipa ang tungkod sa party. Lumapit si Elias at umupo sa silyang katapat niya. Kung hahayaan mo, hindi doon magtatapos ang kwento mo. Pwede iyong maging simula ng bagay na mas malaki kaysa sa sakit na ginawa nila. Hindi agad sumagot si Stella. Sa unang pagkakataon, naisip niya ang lumang pangarap na tagal niyang itinago. Ang gamitin ng lupa ng kanyang ina para gumawa ng lugar na tutulong sa mga taong katulad niyang laging minamaliit. Noon, parang imposible. Ngayon, kahit masakit ang nangyari, parang may pinto na bumukas. Samantala, sa mansyon ng mga Aragon, ibang klase ang umaga. Hindi tulad ng dati na puno ng utos at ingay. Halos walang sumisigaw.
Kalat pa rin sa salas ang ilang baso at napkin mula sa party. Ang sahig kung saan napaluhod si Stella ay nalinis na. Pero hindi kayang burahin ng kahit anong mop ang kahiyang na iiwan doon. Nakaupo si Donato sa study room, hawak ang cellphone. Pinapanood ang video na paulit-ulit ng kumakalat. Sa bawat replay, nakikita niya ang sarili niyang mukha. Namumula, galit, walang awa. Naririnig niya ang sarili niyang sigaw. Nakikita niya kung paanong tumalsik ang tungkod ng anak niya. At sa bawat panunood, hindi pagsisisi ang una niyang nararamdaman, kundi hiya. Hiya dahil nakita ng iba. Hindi pa siya handang aminin na mali siya. Paumasok si Almeda. Nakasuot pa rin ng silk robe. Halatang puyat at inis. Donato, kailangan nating gumawa ng statement. Sabihin nating nagkaroon lang ng misunderstanding. Sabihin nating matagal nang may emotional instability si Stella. Napatingin si Donato sa kanya. Tumahimik ka muna. Tumahimik? Tumaas ang boses ni Almeda. Ako ang tumutulong sa iyo. Kung hindi natin uunahan ang kwento, tayo ang lulubog. Tinatawag ka ng abusive father online. Biglang pumasok si Q. Bitbit ang laptop. Tito, may mas malala pa. May ilang suppliers na nag-message. Gusto raw nilang i-hold ang partnership habang may issue. Napamura si Donato. Dahil lang sa video? Hindi lang video, sabi ni Q. May nagko-comment din tungkol sa delayed payments natin. May dating trabahador na naglabas ng reklamo. Napatayo si Almeda. Tanggalin niyo yan! Bayaran niyo kung sino man ang nagpapost. Tahimik lang si Brigitte sa may pinto. Hawak niya ang cellphone at pinapanood din ang video. Noong una, inakala niyang nakakahiya lang ito para kay Stella. Pero habang nababasa niya ang comments ng mga tao, bigla siyang nakaramdam ng takot. Ang lupit nila sa kapatid nila. Bakit tumatawa ang ibang bisita? Paano nakayanan ng babaeng iyon ang pamilya niya? Hindi awa ang dapat sa kanya, hustisya. May isang comment na tumama sa kanya. Minsan mas masahol pa ang nanunood at tumatawa kaysa sa nananakit. Napalunok si Brigitte. Naaalala niya ang sarili niyang ngiti, ang hawak niyang cellphone, ang tuwa niyang mapahiya si Stella. Ngayon lang niya naramdaman na baka hindi pala simpleng inggit ang meron siya. Baka naging malupit siya dahil iyon ang natutunan niya sa mga matatandang nakapaligid sa kanya. Ngunit sa halip na humingi agad ng tawad, itinago niya ang cellphone at umakyat sa kwarto. Hindi pa niya kayang harapin ang sariling konsensya. Sa Tagaytay, nagsimula ang mga unang hakbang ni Stella. Hindi malalaki, hindi bigla ang paghihingganti, hindi press conference na puno ng luha. Ang una niyang ginawa ay magpahinga. Pinayagan niya si Nurse Amara na tignan ang binti niya. May pamamaga sa tuhod dahil sa biglang pagkabagsak, pero walang malalang pinsala. Mas kailangan daw alagaan ang stress at trauma. Stella, sabi ni Nurse Amara habang nilalagyan ng cold compress ang tuhod niya. Alam kong sanay kang kayanin lahat, pero hindi ibig sabihin na kaya mo. Kailangan mong kayanin mag-isa. Hindi ako humihingi ng tulong, sagot ni Stella. Hindi ka humihingi ng awa kapag humihingi ka ng tulong. Magkaiba riyon. Sa mga sumunod na araw, nanatiling tahimik si Stella. Hindi niya binuksan ang social media. Hindi siya humarap sa reporters. Si Attorney Solen ang naglabas ng statement. Hinihingi nila ang privacy ni Stella, kinukondena ang anumang uri ng pang-aabuso sa persons with disabilities at sisimulan ang legal review sa tangkang pagbenta ng lupang minana niya. Si Elias naman, sa kabila ng impluensya at kapangyarihan niya, hindi niya ginamit ang pera para patahimikin ng mga Aragon sa maruming paraan. Hindi siya nagbayad ng trolls, hindi siya nagpakalat ng dagdag na paninira. Sa halip, ipinatawag niya ang kanyang legal at business team. Nerissa, sabi niya sa executive assistant, I want every document related to Stella's land secured. Coordinate with Attorney Solen. Walang gagalaw sa property na iyon. Yes sir, sagot ni Nerissa. At isa pa, dagdag niya,
I want to review Stella's proposal for the small business training program, the one she drafted last year. Napatigil si Stella na nakaupo sa gilid ng conference table. Ellie, hindi pa yun ready. Draft lang yun. Tumingin siya sa kanya. Then let's make it ready. Hindi ako sigurado kung kaya ko na ngayon. Hindi natin kailangang madaliin. Pero ayokong ang susunod na kabanata ng buhay mo ay puro kaso, video at sakit. May pangarap ka bago pa nila sinubukang sirain ka. Doon tayo magsisimula. Tahimik na napatingin si Stella sa folder na dala ni Nerissa. Nandoon ang mga lumang notes niya. Bookkeeping training for small businesses. Digital work for PWDs. Cooperative support. Women-led micro-enterprises. Mga pangarap na isinulat niya sa gabi habang pinaparamdam ng pamilya na wala siyang silbi. Gusto ko sanang pangalanan kay Mama. Ano ang pangalan niya buo? Celestina Vian. Ngumiti ng marahan si Elias. Then build something that carries her kindness. Doon nagsimula ang Vian Bridge Solutions. Hindi ito itinayo bilang ganti. Itinayo ito bilang sagot. Una, kinuha nila si Manang Irenea na House Operations Coordinator ng maliit na opisina. Kahit tumutulok noong una dahil kasambahay lang daw siya. Manang, sabi ni Stella, kayo ang unang taong nagturo sa akin kung paano manatiling buo kahit wasak ang bahay paligid sa akin. Kung may karapatan ng kahit sino na maging bahagi nito, kayo yun. Napaiyak si Manang Irenea at iniyakap siya. Sige apo, pero ako pa rin ang magtitimpla ng tsokolate kapag nagpupuyat ka. Sumunod si Mang Lucino na naging logistics supervisor. Siya ang nag-aayos ng transportation ng trainees, lalo na yung galing sa malalayong barangay. Si Nurse Amara naman ay tumulong gumawa ng wellness program para sa mga empleyado at trainees na may physical limitations. Si Attorney Solen ay naging legal advisor at naglatag ng malinaw na patakaran para walang maaabuso sa loob ng programa. Lumipas ang ilang buwan, hindi naging madali ang simula. May mga araw na kinakapos sa staff. May trainees na nahihiyang pumasok dahil tingin nila sa sarili nila walang kakayahan. May kliyenteng nagdududa kung kaya ba ng team na karamihan ay may pinagdadaanan o galing sa mahirap na buhay. Ngunit sa bawat problema, mas lalong tumitibay si Stella. Nakilala nila si Jovelyn Jovi Cardenas, isang deaf graphic designer na laging tinatanggihan sa trabaho dahil kailangan daw ng madaling kausap. Si Stella mismo ang nag-interview sa kanya gamit ang tulong ng interpreter. Isinulat ni Jovi sa notebook, "Hindi po ako mahina. I just communicate differently." Napangiti si Stella at isinulat pabalik, "Dito, hindi kahinaan ang pagiging iba." Dumating din si Tommy Abela, dating street vendor na nalugi noong nagkasakit ang ina. Magaling siya sa numbers kahit hindi nakatapos ng kolehiyo. Sa training, siya ang pinakamabilis matuto ng inventory tracking. "Ma'am Stella," sabi niya minsan, "ngayon ko lang naramdaman na hindi pala porke galing kalsada hanggang kalsada na lang." Sumagot si Stella, "Hindi lugar ang nagdidikta ng dulo mo, Tommy. Minsan, simula lang iyon." Si Rafaela Quiñones naman ay isang biyudang ina na takot muling magtrabaho dahil 10 taon siyang kinumbinsi ng asawa niyang wala siyang alam gawin. Sa unang linggo niya, sa Vian Bridge Solutions, lagi siyang nanginginig kapag may mali sa spreadsheet. "Pasensya na po, Ma'am Stella, ang bobo ko talaga," sabi nito minsan. Huminto si Stella sa tabi niya. "Huwag mong uulitin yan." Natakot si Rafaela. "Po? Hindi ka bobo. Nag-aaral ka. Magkaiba iyon." Sa simpleng mga salitang iyon, unti-unting nabuo hindi lang ang negosyo, kundi ang komunidad. Samantala, habang umaangat si Stella, lalong lumulubog ang bahay na iniwan niya. Naglabas si Almeda ng interview sa isang online show, umiiyak habang sinasabing si Stella raw ay matagal ng difficult child at ginagamit lang ang kapansanan para manipulahin ang publiko. "Minahal namin siya," sabi ni Almeda sa kamera, hawak ang panyo. "Pero hindi alam ng tao kung gaano kami pinahirapan ng batang iyon."
Ngunit hindi umubra ang palabas. Ilang araw matapos ang interview, lumabas si Manang Irenea sa isang maikling recorded statement kasama si Attorney Solen. Kalmado ang boses ng matanda, pero bawat salita ay may bigat. Hindi po pasaway si Stella. Bata pa lang, tahimik na siyang umiiyak mag-isa. Hindi niya ginamit ang kapansanan niya para kaawaan. Ang totoo, kami ang dalas niyang alagaan kahit siya ang nasasaktan. Pagkatapos nun, ibinigay ni Mang Luchino ang lumang dashcam footage mula sa araw ng aksidente. Matagal niya itong itinago dahil inutos noon ni Donato na kalimutan na ang lahat. Sa footage, malinaw na nawalan ng preno ang truck. Walang kasalanan si Stella. Walang kinalaman ang pagpupumilit niyang sumama. Aksidente iyon, malupit, biglaan at walang piniling sinisihin. Nang mapanood iyon ni Donato, mag-isa siya sa study room. Ilang beses niyang rewind ang video, ilang beses niyang pinakinggan ang ulat, ilang beses niyang sinubukang hanapin ng dahilan para manatili sa paniniwalang kasalanan ni Stella. Pero wala siyang makita. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, bumalik sa alaala niya ang mukha ng batang Stella sa hospital bed na tinatawag niyang tatay, habang siya naman ay nagbibitaw ng salitang hindi dapat marinig ng isang anak. Napaupo siya, hawak ang ulo. Hindi pa siya humihingi ng tawad, hindi pa niya kayang harapin si Stella. Pero may bitak ng lumitaw sa pader ng pride niya. Isang taon matapos ang gabing umalis si Stella sa mansyon, ginanap ang opening ng unang training center ng Vian Bridge Solutions sa lupang minana niya kay Celestina. Hindi enggrande ang seremonya, pero puno ito ng taong totoong may dahilan para naroroon. May maliliit na negosyanteng natulungan ng bookkeeping team. May mga trainees na ngayon ay may trabaho. May mga ina, kapatid, anak at kaibigan na proud sa mga taong minsang minaliit. Sa harap ng gusali, may simpleng karatalas. Vian Bridge Solutions, lugar para sa mga taong hindi nakita noon pero may kakayahan magtagumpay ngayon. Umakyat si Stella sa maliit na stage. Gamit ang tungkad, dahan-dahan siyang lumakad papunta sa microphone. Sa unang hanay, naroon sina Elias, Manang Irenea, Mang Luchino, Nurse Amara, Attorney Solen, Jovi, Tommy at Rafaela. Lahat sila ay bahagi na ng bagong buhay niya. Huminga ng malalim si Stella. Marami ang nakakakilala sa akin dahil sa isang video, pero ayokong doon matapos ang pagkakakilala ninyo sa akin. Hindi ako ang babaeng sinipa ang tungkad. Ako ang babaeng piniling pulutin ito, tumayo at gumawa ng lugar kung saan walang taong tatawaging walang kwenta dahil lang iba ang paraan niyang lumakad, salita, mag-aral o magsimula. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa gilid, umiiyak si Manang Irenea. Si Elias naman ay tahimik na nakatingin kay Stella, puno ng pagmamalaki ngunit hindi inaagawang sandali. Hindi alam ni Stella, sa malayo, sa ilalim ng puno ng mangga sa labas ng bakod, nakatayo si Donato. Payat siya kaysa sa dati, mas matanda ang itsura at wala na ang dating yabang sa postura. Hindi siya pumasok, hindi siya nagpakilala. Pinanood niya lang ang anak na minsang tinawag niyang walang kwenta habang pinapalakpakan ng mga taong tinulungan nito. Nakita siya ni Stella. Sandali silang nagtitigan mula sa malayo. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya umiwas. Tinanggap lang niya ang katotohanang naroroon siya, gaya ng pagtanggap niyang may mga sugat na hindi gumagaling sa isang araw. Pagkatapos ng programa, habang pinapatay na ang ilang ilaw sa training center, naiwan sina Stella at Elias sa may beranda. Tahimik ang paligid. May mga natitirang upuan, mga papel na lilinisin kinabukasan at malamig na hangin galing sa mga puno. You did it, Sabi ni Elias. Humiling si Stella, nakangiti. We did. Hindi ko ito magagawa mag-isa. You would have found a way, sagot niya. Napatingin si Stella sa kanya. Ellie, salamat. Hindi lang sa pera o tulong. Salamat kasi hindi mo ako minadaling maging okay. Saglit na tumahimik si Elias. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa bulsa ang maliit na kahon. Hindi niya agad binuksan. Hawak lang niya ito. Parang alam niyang kailangan munang marinig ni Stella ang pagpili. Stella,
Sabi niya, mahal kita. At balang araw kung handa ka, gusto kong maging asawa mo. Pero hindi ko ito ibibigay para takpan ang sugat mo o iligtas ka mula sa nakaraan. Ibibigay ko ito kapag sigurado kang hindi mo ako kailangan para maging buo, kundi pinipili mo ako kahit buo ka na. Napuno ng luha ang mata ni Stella, pero ngayon hindi iyon luha ng pagkawasak. Luha iyon ng babaeng natutong hindi kailangang magmodali para patunayan na masaya na siya. Hinawakan niya ang kamay ni Elias, isinara ang maliit na kahon sa palad nito at ngumiti. Mahal din kita, sabi niya. Pero bago ako maging asawa ni Numan, gusto ko munang matutong maging tahanan para sa sarili ko. Tumanggo si Elias, walang tampo, walang pressure. Then I'll be here, not in front of you, not above you, beside you. Sa gabing iyon, tumingin si Stella sa training center na unti-unting dumidilim matapos ang mahabang araw. Dati, akala niya ang pinakamalaking tagumpay ay ang mapahiya ang mga taong nanakit sa kanya. Pero ngayon, naiintindihan niya na mas malalim ang tunay na panalo. Ang tunay na panalo ay ang makabuo ng buhay na hindi na umiikot sa sakit. At sa unang pagkakataon, hindi na siya takot sa mga susunod na taon. Lumipas ang 2 taon mula nang buksan ang unang training center ng Vian Bridge Solutions sa lupang minana ni Stella mula sa kanyang ina. Sa loob ng 2 taong iyon, maraming bagay ang nagbago. Hindi biglaan, hindi parang himala, kundi dahan-dahan, gaya ng sugat na natututong magsara kahit may bakas pa rin. Ang dating bakanting lupa na minsang muntik ng ibenta ni Donato at Almeida ay naging buhay na lugar. Tuwing umaga, maririnig doon ang sabay-sabay na pagbukas ng mga bintana, ang yabag ng trainees papasok sa classrooms, ang mahinang tunog ng keyboard mula sa digital bookkeeping room at ang tawanan ng mga taong dati ay nahihiyang mangarap dahil paulit-ulit silang pinaniwala ang kulang sila. Sa harap ng gusli, nakatayo pa rin ang karatulang pinili mismo ni Stella. Lugar para sa mga taong hindi nakita noon pero may kakayahang magtagumpay ngayon. Hindi naging madali ang pagpapalago ng organisasyon. May mga pagkakataon na kailangan nilang magtipid, mag-restructure ng training schedule at tumanggi sa donors na gusto lang gamitin ang pangalan ng Vian Bridge Solutions para sa publicity. Ngunit bawat problema ay hinarap ni Stella ng may mas malinaw na panindigan. Hindi na siya ang babaeng humihingi ng pahintulot para magsalita. Hindi na rin siya ang anak na naghihintay ng papuri mula sa pamilyang hindi marunong magbigay. Sa 2 taong iyon, nakapagbukas sila ng maliit na branch sa Laguna, isa pang satellite office sa Quezon City at isang mobile training program para sa mga probinsyang malayo sa bayan. Ang dating deaf graphic designer na minsang tinanggihan ng maraming kumpanya ay naging lead designer ng buong organization. Siya ang gumawa ng campaign materials na kinilala ng ilang advocacy groups. Ang dating street vendor na walang tiwala sa sarili at nakuha pumin ay naging branch supervisor sa Laguna. Ang biyudang dating takot humawak ng spreadsheet naman ang naging operations head na kilala sa pagiging maayos, mahigpit at makatao. Minsan, habang naglalakad si Stella sa hallway ng training center gamit ang kanyang tungkod, nadaanan niya ang classroom kung saan nagtuturo si Tommy sa bagong batch ng trainees. Huminto siya sa may pinto at nakinig. Hindi ibig sabihin na nahuli kayo sa buhay, talo na kayo, sabi ni Tommy sa mga estudyante. Ako nga dati nagtitinda lang sa kalsada at akala ko doon na ako matatapos, pero may taong naniwala sa akin. Kaya ngayon, trabaho ko namang maniwala sa inyo hanggang matuto kayong maniwala sa sarili nyo. Napangiti si Stella. Lumapit si Elias mula sa likuran niya. Tahimik gaya ng lagi. Hindi na bago kay Elias na makitang nakatayo si Stella sa mga sulok ng center. Pinapanood ang mga taong natulungan nito. Para kay Elias, iyon ang pinakamagandang bahagi ng tagumpay ni Stella. Hindi niya ito ginamit para magmalaki, kundi para magparami ng taong marunong tumayo. Proud ka? Tanong ni Elias. Hindi lang proud, parang ngayon ko lang naiintindihan kung bakit kailangang iligtas ang lupa ni Mama. Hindi pala para sa akin lang. Tumingin si Elias sa loob ng classroom. Your mother would have loved this place. Saglit na natahimik si Stella. Kahit 2 taon na ang lumipas, may kirot pa rin kapag naiisip niya si Celestina. Ngunit hindi na ito kirot ng pangungulila lang. May kasama na itong pasasalamat. Gusto ko sanang makita niya. Bulong niya.
She does. Mahina ngunit buo ang sagot ni Elias. Through you. Ngunit habang umaangat ang Vian Bridge Solutions, kabaligtaran naman ang nangyayari sa dating bahay ng mga Aragon. Ang Aragon Construction na dati ay ipinagmamalaki ni Donato sa bawat party at meeting ay tuluyan ng bumagsak. Noong una, inakala ng marami na panandali ang problema lang iyon dahil sa skandal. Ngunit habang nagpapatuloy ang audit na sinimulan ng ilang suppliers at dating investors, lumabas ang mas malalim na kabulukan. Ghost projects, delayed salaries, falsified receipts, at perang unti-unti ning nilimas ni Q sa loob ng maraming taon. Si Q na dating naglalakad sa mansyon na parang tagapagmanaha ay unang nadakip. Isang umaga, habang nasa maliit na condo unit na inuupahan niya gamit ang perang ninakaw sa kumpanya, dumating ang mga otoridad dala ang warrant. Sinubukan niyang tawagan si Almeda pero hindi ito sumagot. Sinubukan niyang tawagan si Donato pero wala nang magagawa ang matandang negosyante. Ang dating mayabang na lalaki na mahilig mang-asar kay Stella tungkol sa pagiging walang silbi ay nakuhanan ng litrato habang nakayuko at nakaposas. Sa mansyon, nagwawala si Almeda. Hindi pwedeng si Q lang ang mananagot. Sigaw niya kay Donato. Ikaw ang may-ari ng kumpanya. Ikaw ang pumirma sa ibang dokumento. Nakaupo si Donato sa study room. Mas payat na kaysa dati. Namumutla at halatang kulang sa tulog. Sa mesa niya nakalatag ang mga demand letter, notice mula sa bangko, at ilang dokumentong hindi na niya maintindihan sa sobrang dami. Ang dating malaking opisina na puno ng yabang ay ngayon mistulang kulungan ng taong hinahabol ng sarili niyang kapabayaan. Donato, pagod niyang sabi. Alam mo ang ginawa ng anak mo. Nanlaki ang mata ni Almeda. Anak ko, nung nakikinabang ka sa ginagawa niya, anak mo rin siya. Hindi ko alam na ninanakawan niya na pala ang kumpanya. Dahil ayaw mong malaman. Sigaw ni Almeda. Mas madali kasing sisihin si Stella. Mas madali kasing isipin na siya ang malas sa bahay na ito kaysa aminin mong palpak ka. Tahimik si Donato. Dati, kapag naririnig niya ang pangalan ni Stella, agad siyang nagagalit. Pero ngayon, iba ang pakiramdam. May bigat, may kahihiyan. May mga gabi na hindi niya sinasadyang mapanood ang video ng gabing sinipa niya ang tungkod ng anak. Ilang beses niya nang sinubukang burahin iyon sa phone niya, pero parang nakaukit na sa isip niya ang esenang iyon. Hindi lang dahil nakita ng buong bayan, kundi dahil unti-unti na niyang nauunawaan na hindi iyon simpleng bugso ng galit. Iyon ang mukha ng maraming taon niyang pagkukulang bilang ama. Si Bridget naman ay ibang-iba na sa dating spoiled na dalagang puro luho ang alam. Matapos mawala ang karamihan sa pera ng pamilya, napilitan siyang magtrabaho sa maliit na events company ni Madam Octavia. Hindi bilang VIP guest, hindi bilang anak ng Donato Aragon, kundi bilang assistant na nagbubuhat ng props, nag-aayos ng upuan, sumasagot sa mahihirap na kliyente at minsan ay pinagagalitan kapag may mali. Isang hapon, matapos siyang mapagalitan ng supervisor dahil sa maling seating arrangement, nagpunta siya sa CR at doon tahimik na umiyak. Habang nakaharap sa salamin, naalala niya ang sarili niya nung gabing napaluhod si Stella sa lala. Naalala niya ang cellphone sa kamay niya. Ang ngising hindi niya mapigilan. Ang tuwa na sa wakas hindi siya ang nasa gilid. Ang sama ko. Bulong niya sa sarili. Hindi pa siya handang harapin kay Stella, pero sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang magsinungaling sa sarili niya. Samantala, sa Vian Bridge Solutions, mas abala si Stella kaysa dati. May mga imbitasyon siya para magsalita sa conferences. May partnership proposal na kailangang basahin at may mga trainees na personal niyang kinakausap kapag nakikita niyang nawawalan ng loob.
Sa kabila ng tagumpay, hindi niya hinayaan ang sarili niya na malunod sa papuri. Alam niya kung gaano kadaling maging tulad ni Donato. Isang taong mas minahal ang reputasyon kaysa sa sariling pamilya. Isang tanghali, habang nasa opisina siya, dumating si Father Ovidio. Matanda na ang pari, may hawak na maliit na sobre at halatang may bigat na dalang balita. Stella. Malumanik niyang tinawag. Napangiti si Stella at tumayo. Father, napadalaw po kayo. May kailangan akong sabihin sa iyo, anak. Napansin ni Stella ang lungkot na mukha niya. Pinaupo niya ang pari at tinawag si Manang Irenea para magdala ng taa. Gulit bago pa man dumating ang taa, nagsalita na si Father Ovidio. Nasa ospital ang tatay mo. Natigilan si Stella. Parang sandaling tumigil ang ingay sa buong opisina. Ang tunog ng keyboard sa labas, ang tawanan ng trainees, ang mahinang ugong ng aircon. Lahat yun parang lumayo. Ano pong nangyari? Tanong niya, pilit na kalmado. Na-stroke siya, sabi ng pare. Hindi malubha gaya ng iba, pero naapektuhan ng pagsasalita niya at kanang bahagi ng katawan. Nasa charity ward siya ngayon. Charity ward? Ulit ni Stella, halos hindi makapaniwala. Tumanggo si Father Ovidio. Wala na halos siyang pera. Ang bahay nakakolateral. Si Almeda, umalis na raw ilang araw matapos siyang dalhin sa ospital. Napahawak si Manang Irenea sa dibdib pagkapasok niya at narinig ang huling bahagi. Diyos ko! Hindi agad nagsalita si Stella. Sa loob niya nagbanggaan ng awa, galit, takot at pagod. Si Donato ang ama niya. Si Donato rin ang taong sumira sa pagkabata niya. Siya ang taong dapat nag-aalaga pero siya ang unang nanakit. Ngayon, mahina ito. Ngayon, wala itong kasama. Pero sapat ba yun para burahin ang lahat? Father, mahina niyang sabi, hindi ko alam kung kaya kong puntahan siya. Tumanggo si Father Ovidio. Hindi kita pinipilit. Hindi obligasyon ng pagpapatawad lalo na kung ginamit ito ng ibang tao noon para patahimikin ka. Gusto ko lang malaman mo ang totoo. Pagkaalis ng pare, nanatiling nakaupo si Stella sa opisina. Hindi niya nabuksan ang mga dokumento na nasa harap niya. Nakatitig lang siya sa sobre na iniwan ni Father Ovidio, isang lumang bagay na hindi pa raw dapat buksan hanggang makausap niya si Donato. Hindi niya alam kung bakit pero naramdaman niyang konektado iyon sa kanyang ina. Kinagabihan, sa veranda ng bahay sa Tagaytay kung saan paminsan-minsan pa rin siya nagpapahinga, kinausap siya ni Elias. Hindi niya agad binigyan ng payo si Stella. Umupo lang siya sa tabi nito habang nakatingin sila sa ilaw ng malalayong bahay. Galit pa rin ako sa kanya, sabi ni Stella. You're allowed to be, sagot ni Elias. Pero naaawa rin ako. You're allowed to feel that too. Napatingin siya kay Elias. Hindi ba ako mahina kung puntahan ko siya? Umiling si Elias. Hindi. Pero hindi ka rin naman masama kung hindi mo siya puntahan. Ang mahalaga ang desisyon ay galing sa'yo. Hindi sa guilt, hindi sa takot, hindi sa sasabihin ng iba. Natahimik si Stella. Sa mahabang panahon, lahat ng desisyon niya ay naiimpluwensyahan ng pananakit ng ama. Kung mananahimik siya, dahil takot siya. Kung lalaban siya, dahil kailangan niyang protektahan ng sarili. Ngayon, kailangan niyang pumili ng hindi hawak ni Donato ang direksyon ng puso niya. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital. Kasama niya si Elias, Manang Irenea at Attorney Solen. Hindi ito dahil gusto niyang gawing legal na meeting ang pagbisita, kundi dahil gusto niyang siguraduhin na hindi na siya muling pipilitin sa anumang bagay. Nasa likod niya ang mga taong hindi siya pinangungunahan pero handang sumalo kung sakaling manghina siya. Sa charity ward, naamoy niya ang gamot, alkohol at lumang kumot. Maraming pasyente sa paligid. May mga kamag-anak na natutulog sa silya, may batang umiiyak sa dulo, may nurse na mabilis maglakad dala ang tray ng gamot. Sa pinakadulong kama, nakita niya si Donato. Hindi na ito ang Donato na nakatayo sa gitna ng mansyon, sumisigaw, puno ng yabang. Nakahiga siya, payat, maputla, at halos hindi maigalaw ang kalahati ng katawan. Nang nakita niya si Stella, nanlaki ang mata niya. Sinubukan niyang magsalita ngunit putol-putol ang lumabas.
Stella. Tumigil si Stella sa paanan ng kama. Hindi siya lumapit agad. Tumingin siya sa ama at sa unang panahon hindi siya natakot. Nasaktan siya, naaawa siya, nagalit siya, pero hindi siya natakot. Tatay, sabi niya. Napuno niyang luha ang mata ni Donato. Sinubukan niyang itaas ang kamay ngunit nanginginig ito. Patawad. Isang salita, putol, hirap, ngunit sapat para kumirot ang puso ni Stella. Mula sa gilid, may biglang pumasok na babae. Si Almeda. Nakaayos pa rin, pero halatang hindi nakasinggara ng dati. Hawak niya ang isang lumang handbag at may pilit na ngiti sa labi. Stella, sabi niya, mabilis na lumapit. Buti na dumating ka. Kailangan ng tatay mo ng private care. Alam mo naman, nakakahiya dito sa ward. At saka may mga gamot pa. Baka pwede kang maglabas muna ng... Tumigil ka, Almeda. Mahinang sabi ni Donato. Hirap pero malinaw ang galit. Nagulat si Almeda. Donato, ako na nga ang gumagawa ng paraan. Pera, putol ni Stella. Kalmado ang boses. Hindi si tatay ang dahilan kung bakit kayo nandito. Pera ang pakain ninyo. Umirap si Almeda. Ang sama mo pa rin talaga. Matapos lahat kaya mo pa ring tiisin ang sarili mong ama. Kung hindi ka nagdrama noon, hindi naman kami babagsak ng ganito. Doon humakbang si Brigitte mula sa likod ng kurtina. Hindi alam ni Stella na naroon pala siya. Simple na ang damit nito. Walang makapal na makeup at halatang galing sa trabaho. Ma'am, tama na, sabi ni Brigitte. Nalingon si Almeda. Brigitte, huwag kang makialam. No, nanginginig pero matigas ang boses ni Brigitte. Buong buhay ko, nakinig ako sa iyo. Pinaniwala mo akong si Ate Stella ang dahilan ng lahat, pero hindi siya. Si Q ang nagnakaw. Ikaw ang nagsinungaling. Si Daddy ang nanakit. At ako, napaluha siya. Ako ang tumawa noong dapat ipinagtanggol ko siya. Tahimik ang buong paligid. Napatingin si Stella kay Brigitte. Hindi pa rin niya alam kung anong mararamdaman, pero nakita sa mukha ng kapatid ang unang totoong hiya na hindi nito kayang itago. Si Almeda, nang maramdaman niyang wala na siyang kakampi, humigpit ang hawak sa bag. Wala kayong utang na loob, lahat kayo. Tumalikod siya at mabilis na umalis. Wala siyang nakuhang pera, wala siyang nakuhang simpatya, at sa unang pagkakataon, naiwan siya ng mga taong matagal niyang kinontrol. Pagkaalis ni Almeda, naging mas tahimik ang paligid. Si Brigitte ay hindi agad lumapit kay Stella. Yumuko lang siya. Ate, sabi niya, hindi ko alam kung may karapatan akong humingi ng tawad. Pero sorry, hindi lang sa gabing iyon, sa lahat. Matagal bago sumagot si Stella. Hindi ko pa kayang sabihin na okay na tayo. Tumanggo si Brigitte, umiiyak. Alam ko, pero salamat sa pagsabi ng totoo ngayon. Dagdag ni Stella. Para kay Brigitte, sapat na muna iyon. Hindi ka patawaran, pero simula ng panananggutan. Pagkatapos, ibinigay ni Father Ovidio kay Stella ang lumang sobre. Iniwan ito ng nanay mo sa akin noon. Sabi niya kung darating ang araw na maramdaman mong mag-isa ka, ibigay ko raw sa iyo. Patawad kung ngayon ko lang naibigay. Akala ko noon, si Donato ang dapat unang bigbigay nito sa iyo. Binuksan ni Stella ang sobre. Sa loob ay liham na sulat kamay ni Celestina. Nang makita niya ang pamilyar na sulat ng ina, agad na lumabo ang paningin niya. Binasa niya ng mahina. Anak kong Stella, kung nababasa mo ito, ibig sabihin, may araw na kinailangan mong hanapin ang lakas mo. Gusto kong malaman mo na sa lahat ng bagay na nagawa ko sa buhay, ikaw ang pinakamahalaga. Kung sakaling may taong magpaniwala sa iyo na kulang ka, huwag kang maniwala. Ang anak kong si Stella ay hindi pabigat. Siya ay liwanag. At kahit ano ang mangyari, ang lupa na iiwan ko sa iyo ay hindi lang ari-arian. Pangarap iyon. Gawin mong lugar kung saan ang mga taong nasasaktan ay matututong bumangon. Hindi na napigilan ni Stella ang iyak. Tinakpan niya ang bibig, yumuko, at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon,
Naramdaman niyang direktang yinayakap siya ng ina sa pamamagitan ng mga salitan matagal ipinagkait sa kanya. Si Donato naman ay umiiyak din. Putol-putol ang hininga, hirap magsalita, ngunit pilit niyang sinabi, "Ako ang mali. Hindi ikaw. Hindi ikaw, anak." Dahan-dahang lumapit si Stella sa gilid ng kama. Hindi niya hagad hinawak ang ama. Tiningnan muna niya ito, ang taong matagal niyang kinatakutan, ang taong nanakit sa kanya, ang taong ngayon ay wasak sa harap niya. "Tatay," sabi niya, buo, mulit malungkot ang boses. "Hindi mabubura ng suri ang lahat. Hindi babalik ang mga taon na hinintay kong mahalin ninyo ako. Hindi mawawala agad ang gabi na sinipa ninyo ang tungkod ko." Tumulo ang luha ni Donato. "Pero hindi ko rin hahayaang kainin ako ng galit hanggang buhay." Pagpapatuloy ni Stella, "Tutulungan kitang makakuha ng maayos na therapy at gamot. Hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa ninyo. Hindi dahil okay na ang lahat, kundi dahil ayokong maging katulad ng mga taong nanakit sa akin." Napahigbik si Manang Irenea sa likod. Si Elias ay tahimik na nakatingin, puno ng respeto sa babaeng minahal niya. Si Bridget ay umiyak ng walang ingay. Dahan-dahang inabot ni Donato ang kamay ni Stella. Ilang segundo itong tinignan ni Stella bago niya iyon hinawak. Hindi mahigpit, hindi tulad ng yakap ng anak na bumalik sa dating ama. Mas katulad ito ng unang hakbang sa mahabang daan na hindi patiyak kung saan hahantong. Pero sa sandaling iyon, sapat na iyon. Paglabas ni Stella sa ospital, madilim na ang langit. Nakahinto si Elias sa tabi niya habang hinihintay ang sasakyan. Hawak pa rin ni Stella ang liham ni Celestina sa dibdib niya. "Are you okay?" tanong ni Elias. Matagal siyang tumingin sa malayo bago sumagot. "Hindi pa. Pero hindi na rin akong kasing bigat ng dati." Hinawakan ni Elias ang kamay niya at sa pagkakataong iyon, siya ang unang kumapit ng mahigpit. Sa likod nila, naiwan si Donato sa ospital, hindi pa napapatawad ng buo, hindi pa nakababalik bilang ama nang nagsimula ng managot. Sa harap naman ni Stella, naghihintay ang buhay na hindi na lang tungkol sa pagtakbo palayo sa sakit, kundi sa pagpipili kung anong uri ng tao ang gusto niyang maging matapos ang lahat ng iyon. Lumipas ang 5 taon mula noong gabing iniwan ni Stella ang mansyon ng mga Aragon, hawak ang tungkod na minsang sinipa ng sariling ama, suot ang bestida ng kanyang ina na namantsahan ng alak at kahihiyan. Sa 5 taon na iyon, hindi naging madali ang bawat hakbang, pero bawat hakbang ay naging mahalaga. Hindi niya basta tinakasan ng nakaraan, hinarap niya ito, binigyan ng pangalan ng sakit, inayos ang mga sugat, at ginamit ang natitirang lakas para bumuo ng mundong hindi na katulad ng bahay na pinanggalingan niya. Ang dating lupang muntik ng ibenta ni Donato at Almeida ay isa na ngayong malawak at buhay na campus. Sa entrance, may malaking karatulang gawa sa kahoy at bakal, Celestina Vian Center. Sa ilalim nito, nakasulat ang linyang paulit-ulit na binabasa ng mga bagong dumarating. Walang taong walang kwenta, may tao lang na hindi pa nabibigyan ng pagkakataong makita ang sariling halaga. Hindi na ito simpleng training center. Sa loob ng 5 taon, lumawak ito bilang isang inclusive business campus. May classrooms para sa bookkeeping at digital work. May therapy clinic para sa mga persons with disabilities na nangangailangan ng regular na suporta. May legal aid office kung saan tumutulong si Atty. Solen Maravilla sa mga inaabusong empleyado, kababaihan at PWDs. May dormitory para sa mga trainees mula sa malalayong probinsya, may maliit na cafe na pinapatakbo ng dating trainees, at may garden na inalagaan ni Manang Irenea kasama ng ilang senior volunteers. Tuwing umaga, hindi nakatahimikan ng takot ang bumabalot sa lugar na iyon. Sa halip, puno ito ng tunog ng buhay. Mga estudyanteng nag-uusap habang may hawak na notebook, wheelchair na dahan-dahang dumadaan sa ramp, keyboard na mabilis na pinipindot sa digital room, at tawanan ng mga taong noon ay hindi makatingin ng mata sa iba dahil sa hiya. Si Stella, 32 taong gulang na ngayon, ay naglalakad pa rin gamit ang kanyang tungkod. Hindi na niya ito itinatago, hindi na niya pinipiling umupo sa gilid para hindi mapansin. Ang tungkod na iyon, na dati ay simbolo ng panlalait sa kanya, ngayon ay bahagi na ng kanyang pagkatao. Hindi kahinaan, kundi paalala na may mga taong natututong tumayo kahit paulit-ulit silang pinapatumba.
Isang umaga, naglalakad siya sa main corridor ng center nang sumulibungin siya ni Jovi Cardenas. May hawak itong tablet at nakangiti habang mabilis na nagsasign. Sa tabi nito ay ang interpreter nilang si Mika. "Ma'am Stella," sabi ni Jovi, approve na raw ang final design ng national campaign. Napangiti si Stella. "Talaga? Ipakita mo." Ipinakita ni Jovi ang layout, larawan ng iba't ibang trainees. May naka-wheelchair, may deaf, may single mother, may dating construction worker, may senior citizen, lahat nakatayo sa harap ng Celestina Vian Center. Sa gitna ng poster, nakasulat, "Hindi awa ang kailangan namin, pagkakataon." Napahinga ng malalim si Stella. "Jovi, ang ganda nito." Gumiti si Jovi at nag-sign ulit. "Dati po, ako ang laging hindi kinakausap dahil hindi nila alam paano ako kakausapin. Ngayon, ako ang gumagawa ng mensahe para marinig kami." Hindi napigilan ni Stella na maantig. Hinawakan niya ang kamay ni Jovi at marahing pinisil. "At naririnig namin kayo, malinaw na malinaw." Sa kabilang building naman, si Tommy Abela naman ay abalang nagtuturo sa bagong batch ng livelihood trainees. Hindi na siya ang kabataang dating nag-aalinlangan sa bawat salita. Ngayon, matibay na ang boses niya, may disiplina at may malasakit. Tinuruan niya ang mga trainees kung paano gumawa ng simpleng inventory system para sa maliit na negosyo. Hindi kailangan malaki agad ang simula. Ang mahalaga, malinaw ang direksyon. Kung piso lang ang kinita ngayon, alamin kung saan galing, saan pupunta, at paano ito lalago. Ganyan din sa buhay. Huwag ninyong maliitin ang maliit na simula. Sa office naman, si Rafaela Quiñones ay nakikipag-usap sa isang donor na gustong lagyan ng pangalan ng kumpanya nito sa bawat classroom kapalit ng malaking pondo. "Pasensya na po sir, pero hindi po namin tinatanggap ang kondisyon na gagamitin ang mukha ng mga beneficiaries namin ng walang pahintulot nila. Hindi po sila dekorasyon ng charity. Sila po ang dahilan kung bakit may dignidad ang center na ito." Nang marinig iyon ni Stella mula sa labas na opisina, napangiti siya. Ito ang tagumpay na hindi nabibili. Ang makita ang mga taong minsang durog ang loob na ngayon ay marunong ng magtagda ng hangganan. Ngunit kahit matatag na ang Celestina Vian Center, hindi pa rin nawala ang mga huling pagsubok. Ilang buwan bago ang kasal ni Stella at Elias, biglang kumalat sa ilang anonymous pages ang peking dokumento na nagsasabing ginagamit daw ni Stella ang advocacy para magpalago ng sariling yaman. May mga edited receipts, maling financial statements, at lumang litrato ni Stella kasama si Elias na nilagyan ng malisyosong caption. "Bilyonaryong boyfriend, charity front, at milyong-milyong donasyon. Saan nga ba napupunta ang pera?" Mabilis kumalat ang issue. Hindi kasing lakas ng scandal nung gabing sinipa ang tungkod niya, pero sapat para guluhin ang ilang donors at partners. May ilang tumawag para magtanong, may ilang nanahimik muna, may ilang dating naiinggit sa tagumpay ng center ang agad nakisakay sa paninira. Sa conference room, nakaupo sina Stella, Elias, Attorney Solen, Rafaela, Jovi, Tommy, Nurse Amara at Nerissa Vallejo. Nasa mesa ang kopya ng mga peking dokumento. "May pattern," sabi ni Attorney Solen habang sinusuri ang papeles. "May mga detalye rito na galing sa lumang records ng Aragon Construction. Mukhang konektado sa dating grupo ni Q." Napabuntong hininga si Stella. Kahit nakakulong na siya, umaabot pa rin ang ginawa niya. "May ilang dati niyang tauhan na nasa labas pa," sabi ni Elias. "Pwedeng silang nagpapakalat." Tahimik si Stella sandali. Hindi na siya gaya ng dati na madaling yumanig sa takot, pero hindi ibig sabihin na hindi na siya nasasaktan. Masakit pa rin na kahit ang bagay na binuo niya para tumulong ay sinusubukang dungisan. "Maglalabas tayo ng kumpletong audit," sabi niya sa wakas. Napatingin si Rafaela. "Public?" "Oo," sagot ni Stella. "Kung transparency ang kailangan, ibigay natin ng buo. Hindi tayo magtatago." "Stella," maingat na sabi ni Elias, "handa akong magdala ng PR team. We can manage this quietly." Umilin si Stella. "Noon, pinatahimik ako para hindi masira ang pangalan ng pamilya. Ngayon, hindi ako tatahimik para lang maging komportable ang mga naninira. Pero hindi rin tayo bababa sa level nila. Records ang isasagot natin. Katotohanan." Kaya iyon ang ginawa nila. Sa loob ng 2 linggo, nagbukas ang Celestina Vian Center ng independent audit. Inimbitahan nila ang partners, community leaders, dating trainees, at media na gustong makinig sa totoong datos, hindi sa chismis.
Ipinakita nila kung saan napunta ang bawat donasyon sa therapy equipment, dormitory maintenance, training materials, staff salary, legal aid fund at livelihood grants. Sa araw ng public report, si Stella mismo ang humarap sa podium. Wala siyang engranding damit, walang makapal na alahas. Simple ang suot niyang puting blouse at navy skirt, hawak ang tungkod, nakatayo sa harap ng mga taong minsan ay kailangan niyang kumbinsihin na hindi siya walang kwenta. Ang center na ito, panimula niya, ay hindi perpekto. May mga pagkakamali kami, may mga prosesong inaayos pa rin, pero hindi kami magnanakaw sa mga taong ipinangako naming tutulungan. Alam ko ang pakiramdam na magpasamantalahan, hindi ko iyon gagawin sa iba. Tumayo si Jovi kasama si Mika at nagbigay ng testimonya kung paano siya nagkaroon ng trabaho at sariling apartment dahil sa center. Si Tommy naman ay nagsalita tungkol sa mga trainees sa Laguna na ngayon ay may sariling small businesses. Si Rafaela, na dati ay nanginginig sa spreadsheet, ay buong tapang na ipinaliwanag ang operasyon ng center, malinaw at walang paligoy-ligoy. Pagkatapos ng report, hindi lang na-clear ang pangalan ng Celestina Vian Center, mas lalo pang lumakas ang tiwala ng publiko. May mga bagong partners na lumapit, hindi dahil naawa sila, kundi dahil nakita nilang maayos at may prinsipyo ang organisasyon. Sa gitna ng lahat ng iyon, unti-unti ring nagbabago ang mga taong dating bahagi ng sakit ni Stella. Si Donato ay nakatira na ngayon sa isang maliit na assisted living unit na malapit sa therapy clinic ng center, hindi sa loob mismo ng campus, kundi sa hiwalay na bahay na binabayaran ni Stella ng may malinaw na hangganan. Hindi na siya mayabang, hindi na siya sumisigaw. Mabagal pa rin siyang magsalita dahil sa epekto ng stroke, ngulit sa bawat therapy session, pilit niyang ibinabalik ang lakas ng katawan at ang kababaang hunob na matagal niyang tinalikuran. Isang hapon, habang nakaupo sila sa maliit na veranda ng unit ni Donato, bigla itong nagsalita. "Stella," mabagal niyang sabi, "hindi na ko mababalik ang nawala." Tumingin siya sa ama. "Alam ko po. Pero araw-araw, pinagsisisihan ko." Matagal nang tumahimik si Stella. Sa harap niya, hindi na ang dating halimaw ng kabataan niya ang nakaupo. Isang matandang lalaki na lang na nabuhay ng matagal sa galit at ngayon ay naiwan sa mga bunga nito. "Tatay," sabi niya, "hindi ko pa rin masasabi na buo na ang loob ko. Pero hindi na rin ako galit araw-araw. Siguro, yun muna." Tumulo ang luha ni Donato. Sapat na. Yun. Ngayon. Si Bridget naman ay regular nang nagvo-volunteer sa center. Nung una, maraming staff ang mailap sa kanya. Alam nila ang naging papel niya sa pananait kay Stella. Ngulit, hindi siya nagreklamo. Naglinis siya ng classrooms, nag-ayos ng registration forms, nagdala ng pagkain sa trainees, at tumanggap ng mga trabahong dati ay hindi niya kailanman iisiping gawin. Isang gabi, nadatnan siya ni Stella sa storage room, inaayos ang lumang folders. "Ate," sabi ni Bridget, yumuko. "Pwede ba kitang makausap?" "Pwede." Nanginginig ang kamay ni Bridget. "Matagal ko nang gustong sabihin ng harapan. Hindi ko ginawa ang lahat ng mali ko dahil lang kay Mami o kay Q. Ginawa ko rin dahil inggit ako sa iyo. Kahit pinapansin nila ako, alam kong mas may lalim ka, mas may puso, at natakot ako na kapag nakita yun ni Daddy, ako naman ang maiiwan." Hindi nagsalita agad si Stella. "Hindi dahilan yon," dagdag ni Bridget. "Gusto ko lang aminin, sorry ate. Hindi ko hinihinging maging close tayo agad. Gusto ko lang malaman mong hindi na ako nagtatago sa palusot." Lumambot ang mukha ni Stella. "Masakit ang ginawa mo, Bridget, pero nakikita kong sinusubukan mong magbago. Hindi ko alam kung babalik tayo sa pagiging magkapatid gaya ng dapat sana noon, pero pwede tayong magsimula sa pagiging tapat." Napaluha si Bridget at tumango. Hindi sila nagyakapan na parang pelikula. Hindi agad naayos ang lahat. Pero sa unang pagkakataon, walang pagpapanggap sa pagitan nila. Samantala, si Almeda ay halos nawala na sa dating mundo ng mga sosyal. Matapos siyang iwan ng mga kaibigan at mabuko ang mga manipulasyon niya, tumira siya sa probinsya ng kapatid niya. Isang araw, nagtangka siyang pumunta sa Celestina Vian Center.
Nakasuot pa rin siya ng maayos pero wala na ang dating kislap. Gusto raw niyang makausap si Stella. Hindi siya pinapasok sa private office. Sa halip, sinalubong siya ni Attorney Solen sa legal reception. Gusto ko lang humingi ng tulong. Tutal, tumutulong naman kali sa lahat, hindi ba? Kalmado si Solen. May proseso ang Center para sa Public Assistance. Maari kang mag-apply tulad ng iba, pero hindi ka bibigyan ng special access kay Stella. Nainis si Almeda. Hanggang ngayon ba, ako pa rin ang masama? Hindi ito usapin ng pagpaparusa. Usapin ito ng boundaries. Hindi na pwedeng pumasok sa buhay ni Stella ang kahit sino para guluhin siya. Umalis si Almeda nang walang nakuha. Hindi naghiganti si Stella, hindi niya ito pinahiya, pero hindi rin niya binuksang muli ang pintuan para sa taong paulit-ulit siyang sinaktan. Iyon yung natutunan niya sa mahabang proseso ng paghihilom. Ang pagpapatawad, kung darating man, ay hindi ibig sabihin na ibabalik mo ang kutsilyo sa kamay ng nanakit sayo. At dumating ang araw ng kasal. Hindi ito ginanap sa mamahaling hotel, kahit kayang-kaya yun ni Elias. Hindi rin ito ginawang social event ng alta society. Pinili ni Stella at Elias na idaos ang seremonya sa hardin ng Celestina Vian Center, sa ilalim ng puno ng nara na itinanim noong unang anibersaryo ng training center. Maaga pa lang ay abala na ang lahat. Si Jovi ang nag-design ng invitations at signage, si Tommy ang nag-coordinate ng seating, si Rafaela ang nag-asikaso ng schedule, si Nurse Amara ang tahimik na nagdala ng emergency kit kahit kasal lang iyon dahil sabi niya, mas mabuti ng handa. Si Manang Irinea naman ay halos hindi mapakali sa saya. Paulit-ulit na inaayos ang velo ni Stella kahit maayos na. Sa maliit na bridal room, nakaupo si Stella sa harap ng salamin. Suot niya ang simple ngulit napakagandang wedding dress na may maliit na piraso ng tela mula sa lumang bestida ni Celestina na itinahi sa loob ng mangga. Hindi iyon nakikita ng lahat, pero ramdam ni Stella. Para bang kasama niya ang ina sa bawat hininga. Pumasok si Manang Irenea, may dalang panyo. "Apo," sabi nito, luha na agad. "Hindi ko akalain makikita ko ang araw na ito." Ngumiti si Stella. "Manang, huwag po kayong umiyak agad. Hindi pa ako nakakalabas." "Hayaan mo na ako," sabi ang matanda, pinupunasan ng mata. "Noong bata ka, pinapangarap ko lang na isang araw may makakita sa iyo ng tama. Ngayon, hindi ng isa, ang dami na namin." Pumasok si Bridget, simple ang suot na dress, walang yabang, walang arte. May hawak siyang maliit na kahon. "Ate," sabi ni Bridget, yumuko. Sabi niya, "Pinahanap ko ito sa mga lumang gamit ni Mami Celestina. Nasa baol pala na naiwan sa storage." Binuksan ni Stella ang kahon. Sa loob ay maliit na hairpin ng kanyang ina. May perla sa dulo. Napahawak si Stella sa bibig. "Akala ko na wala na ito," bulong niya. "Hindi pala," sabi ni Bridget. "Siguro dapat ikaw talaga ang magsuot." Hindi na nagsalita si Stella. Lumapit siya at niyakap si Bridget. Hindi iyon yakap na nagbubura ng lahat, kundi yakap iyon ng dalawang babaeng piniling huwag nang ipasa sa isa't isa ang sakit na minana nila sa bahay na puno ng galit. Sa hardin, naghihintay si Elias sa dulo ng aisle. Simple ang kanyang suit, ngulit kitang-kita sa mukha niya ang kaba at saya. Hindi siya mukhang bilyonaryo sa sandaling iyon. Mukha siyang lalaking naghihintay sa babaeng pinili niyang mahalin, hindi dahil kailangan nitong iligtas, kundi dahil hinangaan niya ang paraan nitong ng pagbangon. Bago magsimula ang paglakad ni Stella, lumapit si Donato sa wheelchair. Itinutulak siya ng caregiver, ngunit siya mismo ang nagtaas ng kamay para huminto. Nakatingin siya kay Stella, nanginginig ang labi. "Anak, maaari ba akong magsalita?" Nagkatinginan ng mga bisita, tahimik ang paligid. Tumingin si Stella kay Elias sa malayo at nakita niyang bahagya itong tumanggo, hindi para magdesisyon para sa kanya, kundi para sabihing nasa kanya ang pagpili. Tumanggo si Stella. "Sige po, tay." Huminga ng malalim si Donato. Hirap ang pagsasalita niya pero pinilit niyang tumingin sa mga tao. "Marami sa inyo, kilala si Stella bilang tumulong sa inyo. Ako, nakilala ko siya bilang anak,
pero hindi ko siya minahal ng tama. Natahimik ang lahat. Minsan, sa harap ng mga bisita, tinawag ko siyang walang kwenta, sinipa ko ang tungkod niya. Akala ko noon, ako ang malakas, pero ako pala ang duwag dahil hindi ko kayang harapin ang sarili kong sakit, kaya ipinasa ko sa anak ko. Tumulo ang luha ni Stella. Tumingin si Donato sa kanya. Anak, maaari ba akong tumawag? Napangiti si Stella habang umiiyak. Oo, pero ngayon, pareho na tayong matututo kung paano maging pamilya. Pagkatapos, tumayo si Stella. Sa isang tabi niya ay si Manang Irenea, ang babaeng naging ina noong wala siyang masandalan. Sa kabilang tabi naman ay si Bridget, ang kapatid na minsang naging bahagi ng sakit, ngunit ngayon ay natutong managot. Sa likuran niya si Donato, hindi bilang bida sa pagbawi, kundi bilang saksi ng babaeng hindi niya nasira. Dahan-dahang lumakad si Stella sa aisle gamit ang kanyang tungkod. Tok, tok, tok. Ngunit ngayon, walang tumawa. Ang bawat tunog ay parang palakpak ng lupa sa bawat hakbang niyang ipinaglaban. Ang mga trainees, staff, kaibigan at pamilya na tulungan ng center ay nakatayo, hindi dahil naaawa sila, kundi dahil nirerespeto nila ang babaeng dumaan sa apoy at hindi ginawang abo ang puso. Pagdating niya kay Elias, nangingilid ang luha nito. You look beautiful, bulong niya. Ngumiti si Stella. I feel whole. Hinawakan ni Elias ang kamay niya. Not because of me, not because of you, but I'm happy it's with you. Nagsimula ang seremonya. Simple ang panata ni Elias. Sinabi niyang mamamahalin niya si Stella nang hindi niya ikinukulong sa papel ng taong kailangang protektahan. Nang si Stella naman ang nagsalita, tuningin siya kay Elias, pagkatapos sa mga taong nakapaligid. Buong buhay ko, tinuruan akong isipin na ang halaga ko ay nakadepende sa kaya kong gawin, sa bilis kong lumakad, sa tingin ng pamilya ko o sa awa ng ibang tao. Pero natutunan ko na ang halaga ng tao ay hindi ibinibigay ng mundo. Nasa atin na yon. May mga taong tutulong sa atin na makita ito, pero hindi nila ito nililikha. Elias, salamat dahil hindi mo ako niligtas para angkinin. Sinamahan mo akong iligtas ang sarili ko. Nang ideklara silang mag-asawa, hindi naging malakas ang sigawan. Mas nanaig ang iyak, palakpak, at mga ngiting matagal ng hinintay. Sa gitna ng hardin na minsang lupa lamang ng alaala, naging simbla iyon ng bagong pamilya. Hindi perpekto, hindi walang sugat, pero totoo. Makalipas ang ilang taon, mas lumawak pa ang Celestina Vian Center. Nagkaroon ng branches sa Bicol, Iloilo at Davao. Si Jovi ay naging National Creative Director ng Advocacy Campaigns. Si Tommy ay nagtayo ng sariling cooperative training arm. Si Rafaela ay naging Executive Director ng Operations. Si Bridget, matapos ang mahabang panahon ng volunteer work at pag-aaral, naging Community Events Coordinator ng Center. Si Donato, sa natitirang lakas niya, tumulong sa simpleng paraan. Nagbabasa ng liham ng mga beneficiaries at minsan ay umiiyak ng tahimik kapag may batang nagsasabing, "Akala ko po wala akong kwenta." Pero hindi pala. Hindi naging perpekto ang relasyon nila ni Stella, pero naging tapat. May mga araw na masakit pa rin ang alaala. May mga araw na kailangan pa rin ng distansya. Pero hindi na sila nabubuhay sa kasinungalingan. At para kay Stella, malaking bagay na iyon. Isang hapon, habang nakaupo si Stella sa hardin ng center kasama si Elias, pinapanood nila ang mga batang trainees na naglalakad sa pathway. May isang batang babae na may tungkod din. Dahan-dahan ang hakbang. Halatang nahihiya. Lumapit si Stella rito. "Ate Stella," sabi ng bata, "paano po pagtatawanan nila ako?" Lumuhod ng bahagya si Stella para magkapantay sila ng tingin. "Hayaan mong marinig nila ang hakbang mo. Minsan yung tunog na pinagtatawanan nila ngayon, iyon din ang tunog na maaalala nila kapag nakita kanilang nagtagumpay." Ngumiti ang bata. "Hindi po ba nakakapagod maging matapang?
Napatingin si Stella sa malayo. Sa gusali, sa hardin, sa mga taong bumubuo ng buhay na minsan ay inakala niyang imposible. Nakakapagod, sagot niya. Kaya hindi mo kailangang maging matapang araw-araw. Kailangan mo lang huwag bitawan ng sarili mo. Sa huling liwanag ng araw, hinawakan ni Elias ang kamay ni Stella. Sa kabilang kamay, hawak pa rin niya ang tungkod. Hindi na iyon tanda ng pagkabigo. Hindi na iyon simbolo ng kahihiyan. Iyon tang saksi sa lahat ng dinaanan niya. At ang babaeng minsang tinawag na pilay, pabigat at walang kwenta, ay naging tulay para sa daan-daang taong minsan ding naniwala na wala silang mararating. Sa huli, hindi niya kailangang patunayan ng sarili sa mga taong tumawa sa kanya. Ang buong buhay na binuo niya ang naging sagot.